Kabanata 831. Moongazer Serpent. Pagkatapos magsimula ng pamilyang Yao at ang iba pang mga pamilya ng pagpapalago sa paghahunting kay Wang Lin, pumasok sa isip niya ang ideya ng pagpapautang ng kapangyarihan ng Moongazer Serpent. Napakabigat ng Moongazer Serpent at nag-iwan ito ng malalim na impresyon sa isipan ni Wang Lin. Kung magalit ang Moongazer Serpent, ano ang halaga ng pamilyang Yao at ng iba pang mga pamilya ng pagpapalago? Si Wang Lin ay kumikilos ng sobrang bilis, hindi iniintindi kung Magi gising ba ang Moongazer o hindi. Dumiretso siya patungo sa kinaroroonan ng buto. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa kailaliman at nakita ang kalahating bahagi ng buto na bumalik dito. Ang orihinal na plano ni Wang Lin ay kunin ang buong buto ngunit napilitan siyang isuko ang kalahating bahagi nito. Ang kanyang mga mata ay kumislap at mumurahin, noong panahon na iyon, ang malaking pagan ng kayamanang greed ay nilamon ng Moongazer Serpent. Habang iniisip ang malaking pagan, kumabog ang puso ni Wang Lin. Nang mag-isip siya, nagkaroon siya ng 80% na tiwala na ito ang kayamanang pinino ng Ancient God 2 pero itinapon lamang ng basta-basta dahil hindi siya nasiyahan dito. Kung ibang pagkakataon, hindi iisipin ni Wang Lin ang malaking pagan. Pagkatapos ng lahat, ang Moongazer Serpent ay labis na nakakatakot. Kapag nagising ito, magdudulot ito ng malaking kalamidad. Ngunit sa ngayon, marami ang mga cultivator sa labas upang tulungan maglabas ng galit ang Moongazer Serpent, kaya't pinigilan ni Wang Lin ang kanyang mga ngipin at nagdesisyon. Ang kanyang katawan ay kumislap at nagpatuloy sa paggalaw sa loob ng Moongazer Serpent, ngunit ikinalat niya ang kanyang divine sense. Alam ni Wang Lin na ang loob ng Moongazer Serpent ay hindi ligtas at puno ito ng maliliit na Moongazer Serpents. Noong sinubukan niyang kunin ang buto kanina, nakatagpo siya ng isang maliit na Moongazer Serpent at nagtagal bago siya nakaligtas mula dito. Sa mga sandaling ito, maraming mga cultivator ang pumulibot sa planeta. Alam ng mga cultivator na ito kung gaano kalupit si Shumo. Ipinukit ito sa kanilang mga buto sa kanilang paghabol. Kung medyo magkamali sila, mamamatay sila. Nang makita nilang pumasok si Wang Lin sa planeta, ang unang pumasok sa kanilang isipan ay may kakaibang nangyayari sa lugar na ito. Bukod pa rito, sa mga usapan ng mga cultivator mula sa Northern Domain, alam ng lahat na ang planetang ito ay isang misteryosong hayop. Isang kalagitnaang tao mula sa pamilya Yao ang umisi habang tinatanaw ang Moongazer Serpent ng may pangmamaliit. Kahit na hayop ito, ano ngayon? Wala itong kakayahang mang-atake, kahit na may kakayahan ito, kaya natin itong patumbahin kung magsanib puwersa tayong lahat. Marami sa mga mabagsik na hayop ang naitala sa mga kasulatan ng pamilya Yao. Ang ilan sa mga ito ay mas mabagsik pa kaysa dito, ngunit sa huli ay napatay pa rin sa sabayang pag-atake ng mga Celestial. At wala sa mga kasulatan ng pamilya ang nagsasabing may ganitong hayop. Iyon ay nangangahulugang hindi ito isang banta. Kung hindi, ito ay matatagpuan sa mga kasulatang ipinamana sa pamilya. Hindi mahirap patumbahin ang hayop na ito. Inalis ni Yao Yunhai ang kanyang mata. Isa siyang miyembro ng ikatlong henerasyon ng pamilya Yao. Bagamat hindi mataas ang kanyang antas ng pagpapalago, corporeal yang lamang, siya ay lubos na mapagmataas. Sa kanyang mga mata, hindi karapat-dapat ang Moongazer Serpent. Pinagmamasdan ni Yao Bindian ang itim na usok na nabuo mula sa Moongazer Serpent. Ang mga mata niya ay kumislap at dumiretso siya patungo sa itim na usok. Ang kanyang galaw ay nagbigay daan. Pagpasok niya, ang mga may mataas na pagpapalago ay sumunod sa kanya at pumasok din sa itim na usok. Si Yao Yunhai ay isa sa mga ito. Nakatayo siya sa kanyang flying sword at lumipad patungo sa itim na usok. Mas marami pang mga cultivator ang dahan-daang pumasok sa itim na usok. Maliban sa ilang tao, kumikislap ang mga mata ng lahat. Ipinakalat nila ang kanilang divine senses sa loob ng itim na usok, at nang hindi sila nakatagpo ng anumang panganib, dumiretso sila. Nang makalusot sila sa itim na usok, ang tumambad sa kanila ay ang mga hindi mabilang na umaalog na mga tentacles. Nagulat ang mga tao na pumasok sa loob. Ngunit, mabilis din nilang iniwasan at nagsimulang maghanap ng mga bakas ni Wang Lin. Ang ilan sa kanila ay pumasok pa sa kalaliman ng planeta upang hanapin siya. Si Yao Bindian ay lumapag sa lupa at agad na lumubog. Sa oras na lumubog siya, naramdaman niyang may masamang pangitain. Lahat ng nasa paligid niya ay labis na kakaiba. Ang pakiramdam na ito ay naging mas malakas habang siya ay lumalalim. Ano bang klaseng hayop ito? Hindi lamang si Yao Bindian ang lumubog, kundi pati na rin si Yao Yunhai na nagpatuloy sa pagsalakay nang hindi iniintindi ang mga panganib at dumiretso pababa. May ilang mga cultivator na sumunod sa kanya. Hindi lahat ng mga cultivator ay pumasok sa planetang binuo ng Moongazer Serpent. May marami pa ring mga cultivator sa labas, pinalilibutan ng planeta. Kabilang na ang mga miyembro ng pamilya Yao na nagmamasid sa planeta ng may mga kumikislap na mata. Sa dami ng mga cultivator na pumasok sa planeta, nagdulot ito ng rippling effect sa planeta. Ang ripple ay napakahina. Kung hindi ka mag-iingat, mahirap itong mapansin.
Hindi rin ito malinaw na mararamdaman ng mga nasa loob, kundi ramdam nilang tumaas ang presyon ng bahagya. Ngunit, ang ripple na ito ang nagbigay ng dahilan kay Wang Lin, na gumagalaw sa loob ng Moongazer Serpent, upang biglang tumigil. Ibinukas niya ang isang mapangit na ngiti at mumurahin, may mga palatandaan ng paggising. Hindi matagal ang pagkakatulog ng Moongazer Serpent, kaya't sa konting pagsabog, madyay gising ito. Hayaan mong tulungan ko pa siyang magising ng mas mabilis. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig habang dumiretso siya patungo sa tuktok ng buto ng Moongazer Serpent. Isa itong sensitibong lugar para sa Moongazer Serpent. Noon, ginawa ni Wang Lin ang lahat upang pigilan ang paggising ng Moongazer Serpent, ngunit ngayon ay iba na ang sitwasyon. Habang siya ay gumagalaw, nagbago ang kanyang ekspresyon. Tumingala siya at napuno ng puot ang kanyang mga mata, pagkatapos ay dumiretso siya pataas. Si Yao Yunhai ay may mapagmataas na ekspresyon habang ang kanyang divine sense ay gumalaw sa paligid habang siya ay bumababa. Ngunit, sa mga sandaling iyon, isang malamig na aura ang biglang sumek, kaya't nagbago ang ekspresyon niya. Agad siyang huminto at ang ilang cultivator na sumusunod sa kanya ay mabilis ding sumunod. Ang mga bitik ay biglang lumitaw sa likuran ng mga cultivator at isang malamig na aura ang lumabas mula dito. Isang libong paa na Moongazer Serpent ang dumating tulad ng kidlat. Ang dami ng mga tentacles na gumagalaw sa katawan nito ay nakamamangha. Masyadong mabilis ang Moongazer Serpent. Nang ito ay sumugod, nilamon nito ang isang cultivator bago pa makapag-react ang sinuman, pagkatapos ay sumalpok ang katawan nito sa isa pa. Ang cultivator na iyon ay umubo ng dugo at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ipinagwalang bahala niya ang kanyang katawan at ang kanyang origin soul ay lumipad papunta sa lupa. Nangyari ito ng sobrang bilis at sa isang iglap lamang. Ang mga mag-aaral ni Yao Yunhai ay lumiit at ang lahat ng buhok sa kanyang katawan ay tumayo. Agad siyang umatras ng walang pag-aalinlangan at ang dalawang kamay niya ay bumuo ng seal at handa na siyang mag-cast ng spell. Ngunit habang ang buong atensyon niya ay nakatutok sa Moongazer Serpent sa harap niya, biglang lumitaw si Wang Lin mula sa lupa sa likod niya. Ang mga daliri ni Wang Lin ay dumapo diretso sa likod ni Yao Yunhai. Nang mapansin ni Yao Yunhai, huli na. Agad niyang iniwan ang kanyang katawan at handa na siyang tumakas gamit ang kanyang origin soul. Ngunit si Wang Lin ay naghanda na para dito. Sa mga sandaling iyon, ang kanang kamay ni Wang Lin ay puno ng origin energy at iniabot niya ito. Habang si Yao Yunhai ay handa ng lumaban, sumabog ang Karma Whip, dahilan para maglabas si Yao Yunhai ng isang malupit na ungol. Hindi nag-aksaya ng oras si Wang Lin. Tinadyakan niya ang katawan ni Yao Yunhai, pumasok ang isang malaking halaga ng origin energy sa loob nito. Sumabog ang katawan ni Yao Yunhai sa isang ulap ng dugo at lumikha ng isang origin energy shockwave na tumulak pabalik ng kaunti sa Moongazer Serpent. Pagkatapos, ginamit ni Wang Lin ang lakas na iyon at mabilis na nawala. Kabanata 832. Ang kasiyahan ng Moongazer Serpent. Matapos kunin ang origin soul ni Yao Yunhai, hindi nag-atubili si Wang Lin na ilagay ito sa soul flag na nasa kanyang bag. Hindi siya tumigil at agad na naglaho. Ang 1,000 piyadong Moongazer Serpent ay sumugod mula sa likod niya at isang malamig na aura ang bumalat sa lugar. Matapos maghanap ng ilang sandali, binuksan nito ang bibig at nilamon lahat ng natitirang aura ni Wang Lin. Ang lahat ng mga tentacles nito ay lumapit sa katawan nito, parang nag-e-enjoy. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, isinara ng Moongazer Serpent ang bibig nito, inikot ang katawan, at nalunod sa lupa. Sa malayo, ang mga mata ni Wang Lin ay nagbigay ng kakaibang liwanag at nagdireksyon patungo sa dulo ng buto ng Moongazer Serpent. Maingat siya sa daan. Tuwing may napansin siyang kakaiba, mabilis siyang umiwas at nagtago. Nag-isip si Wang Lin, kahit na delikado ang loob ng Moongazer Serpent, sa aking kaalaman at hanggat mag-iingat ako, wala dapat akong ikabahala. Kung ikukumpara sa labas, mas ligtas dito. Kung ganun, bakit hindi ko nalang manatili sa loob ng Moongazer Serpent? Sa ganitong paraan, kung nais ng pamilya Yao na patayin ako, kailangan nilang harapin muna ang Moongazer Serpent. Ibinuga ni Wang Lin ang malamig na ngiti at mabilis na tumakbo. Napakalaki ng Moongazer Serpent. Imposibleng mag-teleport sa loob nito, at dahil kailangan niyang mag-ingat, kahit mabilis si Wang Lin, medyo mabagal pa rin siya. Habang tumatakbo, biglang nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin at mabilis siyang umiwas sa gilid. Pag-iwas niya, isang asul na kristal ng yelo ang dumaan sa lugar kung saan siya kanina, parang kidlat. Nang dumaan ito, muntik na itong tumama sa katawan ni Wang Lin. Malinaw niyang naramdaman ng malamig na enerhiya sa loob ng kristal ng yelo. Ang enerhiyang malamig na ito ay parang pumasok sa katawan niya at nagdulot ng paninigas sa kanyang katawan. Hindi ka makakatakas. Isang boses ang umabot sa kanya at 100 piyadong puwang sa lupa ang nagbukas, at lumabas si Yao Bingyan. Ang mga mata nito ay puno ng puot at malamig na nakatingin kay Wang Lin at malamig na sinabi, pinatay mo ang mga inosenteng cultivator sa buong Western Domain. Ngayon, ako, si Yao Bingyan, ang kukuha ng iyong buhay.
Mabilis na umatras si Wang Lin at nag-ipon ng origin energy sa mga kamay niya. Pinukpok niya ang katawan at tinanggal ang lahat ng malamig na enerhiya sa loob nito. Kasabay nito, samuka siya ng isang buo ng Essence Origin Energy. Ang Essence Origin Energy ay naging espada at tinadtad patungo kay Yao Bindian. Malamig ang ekspresyon ni Yao Bindian habang ang kanang kamay niya ay bumuo ng seal at tinutok paaban. Isang sinag ng asul na liwanag ang lumitaw at nagtipon sa dulo ng kanyang daliri. Pagkatapos, ang lahat ng nasa harapan niya ay nagyelo sa isang iglap at patuloy na kumalat ang yelo. Pati na rin ang Essence Origin Energy na binuga ni Wang Lin ay walang awang nagyelo matapos lumipad ng ilang dosenang talampakan. Nakita ni Wang Lin ang papalapit na yelo at naging malungkot ang kanyang ekspresyon, ngunit hindi siya nag-atubiling umatras. Alam niyang sobrang lakas ng kalaban at wala siyang pagkakataon na manalo. Ang puot ay kumislap sa mga mata ni Yao Bindian at hinawakan niya ang yelo sa harapan niya. Bigla siyang nawalan ng bakas. Ice escape. Pumutok ang mga mata ni Wang Lin at naramdaman ang matinding panganib. Binuksan niya ang bibig at agad na samuka ng Celestial Sealing Stamp upang magsilbing hadlang sa kanya. Noong lumitaw ang Celestial Sealing Stamp, si Yao Bindian ay biglang sumulpot kay Wang Lin pagkatapos dumaan sa yelo at itinuro ang daliri pababa. Ginamit ni Yao Bindian ang lahat ng kanyang lakas sa daliri. Pagdapon nito, isang blood rune ang lumitaw at kumalat sa Celestial Sealing Stamp mula sa kanyang daliri. 10 Cycle Soul Damage Seal. Inangat ni Yao Bindian ang kamay at mabilis na bumuo ng mga seal. Siyam na seal ang mabilis na lumitaw, nagbigay daan sa siyam na blood red runes na sunod-sunod na bumagsak sa Celestial Sealing Stamp. Ang mga blood red runes ay kakaiba. Hindi nito pinansin ang pagkakaroon ng Celestial Sealing Stamp at dumaan patungo kay Wang Lin. Malungkot ang ekspresyon ni Wang Lin at sumigaw, seal. Sa isang salita, ang daan-daang libong gintong runes ay lumitaw at bumuo ng mga seal. Kabilang dito ang dalawang may napakalakas na aura. Patuloy na pinahina ng mga gintong runes ang lakas ng 10 Cycle Soul Damage Seal. Ngunit ang 10 Cycle Soul Damage Seal ay sobrang lakas at halos agad nitong tinagos ang mga seal. Bagamat nabawasan mula 10 cycles hanggang 4 na cycles, tumama ito kay Wang Lin sa dibdib na parang kidlat. Bumasag ito sa kanyang katawan at nahati sa 4 na sinag ng pulang liwanag na tumutok patungo sa kanyang origin soul. May narinig na pagsabog mula sa loob ng katawan ni Wang Lin. Pumuti ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng nakakatakot na galit. Agad siyang umatras gamit ang Celestial Sealing Stamp. Sa isang iglap, tumakbo siya ng malayo. Hindi pa rin patay. Ang mga mata ni Yao Bindian ay kumislap ng maliwanag. Kakaibang tao itong si Shumo. Kung nakaligtas siya sa huling pagkakataon dahil sa swerte, maaari itong ipaliwanag. Ngunit ngayon, ginamit na niya ang buong lakas at hindi pa rin niya napatay ang isang corporeal yang cultivator. Lalo niyang pinipikit ang mata. Sigurado akong may celestial treasure siya na nagpo-protekta sa origin soul. Puno ng pang-iinsalto ang mukha ni Yao Bindian habang tinutok niya ang mga mata at nagsimula muling maglakad patungo kay Wang Lin. Ang kaluluwa ni Wang Lin ay naguluhan habang tinitingnan ng humahabol na si Yao Bindian na may intensyon ng pagpatay. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at bumagsak ito. Biglang lumitaw ang Heavenly Chop, ngunit hindi ito tinarget kay Yao Bindian kundi sa patong ng putik sa gilid. Ang putik ay gumuho ng malakas. Ang Moongazer Serpent ay mahilig sa katahimikan at ayaw ng ingay. Alam ni Wang Lin ang mga ugali ng Moongazer Serpent, kaya patuloy niyang binibagsak ang mga patong ng putik sa kanyang paligid. May bahid ng pang-aalipuste sa mga mata ni Yao Bindian. Kung nasa labas siya, hindi siya makakasunod. Sa lahat ng aspeto ng Spatial Band, labis ang paghanga niya kay Shumo. Ngunit dito, imposibleng mag-teleport at imposibleng maghinagap sa mundo. Kung gusto niyang makahabol, madali lang iyon. Isang asul na liwanag ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa at mabilis siyang kumilos. Kahit hindi teleportasyon, kasing bilis ng hangin ang kanyang galaw at agad siyang nakaabot. Ngunit nang makarating siya at ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang seal, napansin niyang ang mga mata ni Shumo ay lubos na kalmado na walang bahid ng pangamba. Nagulat si Yao Bindian, ngunit wala siyang oras para mag-isip at agad siyang umatake. Sa sandaling iyon, isang hindi maisip na malamig na aura ang biglang lumitaw mula sa mga patong ng putik na inaatake ni Wang Lin. Isang libong talampakang Moongazer Serpent ang biglang sumugod patungo kay Yao Bindian at Wang Lin. Ano ito? Hindi pa naranasan ni Yao Bindian ang Moongazer Serpent. Ang nakakatakot na itsura nito at ang katawan nitong punong-puno ng buhok ay nagdulot ng takot kay Yao Bindian. Ang aura ng Moongazer Serpent ay hindi mahina kaysa sa isang Nirvana Scryer na nag-uunat. Paglitaw ng Moongazer Serpent, agad na binawi ni Wang Lin ang kanyang aura. Ito ang kanyang huling pamamaraan. Kapag lumitaw ito, magdudulot ito ng kaguluhan, at doon lamang siya magkakaroon ng pagkakataon na makatakas. Inaasahan ni Wang Lin ang pagtugis ng Moongazer Serpent.
Dahil, hindi tiyak ang layunin ng Moongazer Serpent. May 50% na pagkakataon na hahabulin ito si Yao Bintian, ngunit may 50% na pagkakataon na tatakbo ito patungo sa kanya. Ang Moongazer Serpent na biglang lumitaw ay ikinuyong ang katawan nito at ang buhok sa katawan nito ay tumayo. Napakabilis nito, at ang ikinalungkot ni Wang Lin ay hindi nito tinignan si Yao Bintian bago tumakbo patungo sa kanya. Nakapagbuo na si Yao Bintian ng seal gamit ang kanyang kamay, ngunit nang makita ito, tumigil siya. Sa halip, sinundan niya ang Moongazer Serpent na humahabol kay Wang Lin. Nagpatuloy si Wang Lin sa pag-atras at mabilis na umiikot ang Celestial Silang Stamp, gumagawa ng isang puwersa upang pigilan ng tao at halimaw na humahabol sa kanya. Ang lahat ng buhok ng 1,000 talampakang Moongazer Serpent ay tumayo na parang labis na nasa sabik. Habang hinahabol nito si Wang Lin, binuksan nito ang malaki nitong bibig, patuloy na nilulunok at nagpapakita ng malalim na kasiyahan. Ang tanawin na ito ay nagdulot ng pagkamangha kay Wang Lin. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Yao Bintian ay puno ng galit. Isang hakbang siyang lumapit, tinalo ang Moongazer Serpent, at naglakad patungo kay Wang Lin. Nang makarating siya sa harap ni Wang Lin, ang dalawang daliri niya ay naglabas ng matinding asul na liwanag at pinatamaan siya ng walang awa. Bago makapagresista si Wang Lin, ang Moongazer Serpent ay biglang umatungal ng galit. Ang lahat ng buhok nito ay agad na umabot at tumama kay Yao Bintian. Parang ninakaw ni Yao Bintian ang isang bagay na gusto nito. Ang Moongazer Serpent ay maraming tentikulo, at lahat sila ay sumugod. Ang katawan nito ay tumakbo direkta patungo kay Yao Bintian. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumikislap at nagpakita ng isang matibay na pagtingin. Tinanggal niya ang kanyang pag-urong at itinaas ang kanyang kanang kamay. Agad na lumitaw ang Wither Dao Pair sa likod ng kanyang kamay. Ang nakakatakot na buto ng hayop ay naglabas ng isang nakakatakot na liwanag at ang isang masamang aura ay agad na kumalat sa paligid. Ang ekspresyon ni Yao Bintian ay malungkot. Nasa harap niya si Wang Lin, ngunit sa likod niya ay ang galit na hayop. Talaga siyang hindi makaintindi. Ang halimaw na ito ay malinaw na umaatake kay Shumo, ngunit nang magdesisyon siyang tumulong, bakit siya ang inatake nito? Napakabigat ng kasamaan ng aura at isang abong liwanag ang lumitaw sa mga paa ni Yao Bintian. Kasabay nito, ang mga tentikulo ng Moongazer Serpent ay nagsimulang magsara at ang malaking katawan nito ay hamampas kay Yao Bintian. Nagdiin ang mga ngipin ni Yao Bintian at nagbuo siya ng seal gamit ang kanyang kamay ng walang pag-aalinlangan, na nagbigay daan para sa isang asul na core na lumitaw. Agad na naglabas ng malamig na aura ang core. Nang ituro ni Yao Bintian ang seal pataas, ang asul na core ay naglabas ng matinding lamig. Sa isang iglap, maraming patong ng yelo ang lumitaw na parang magulo, at si Yao Bintian ang sentro. Kumalat ito ng mabilis na pati ang abong liwanag mula sa Wither Dao Pair ay nagyelo. Pati higit sa kalahati ng mga tentikulo ng Moongazer Serpent ay nagyelo. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimula ng magroraring mula sa lahat ng direksyon. Pagkatapos, 4,100 talampakang Moongazer Serpents ang sumugod kay Yao Bintian. Ang ekspresyon ni Yao Bintian ay agad na naging mapotla at ang mga mata niya ay puno ng takot. Hinawakan niya ang asul na core at umatras ng walang pag-aalinlangan. Nang mag-atras siya, kumislap ang killing intent sa mga mata ni Wang Lin. Lagi siyang matatag at matapang na tao. Ngayon, pinaitim niya ang kanyang mga mata at nagtipon ng isang essence origin energy sa kanyang katawan at mabilis na sumugod. Habang mabilis siyang nagcast, ang daliri ni Wang Lin ay nagbukas ng espada at ginamit ang Call the Wind at itinutok ito ng diretsyo. Tawagin ng hangin. Lumabas ang itim na hangin, bumuo ng isang bagyo na tumulak patungo kay Yao Bintian. Kasabay nito, dumating ang mga Moongazer Serpents at inipit si Yao Bintian habang umaatungal. Ang ekspresyon ni Yao Bintian ay naging kamatayan ng kulay. Hindi sa lahat ng mga taon ng kanyang pagsasanay siya nakaharap sa ganitong krisis. Tiningnan niya ang core sa kanyang kamay at sumakit ang kanyang puso. Gayunpaman, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at walang pag-aalinlangan na dinurog ito. Sa sandaling maduraj ng kanyang kamay ang asul na core, isang malupit na lakas ang sumabog mula dito. Napakabilis ng lakas na ito at bumuo ito ng isang ice vortex. Habang kumakalat ito, ang lahat sa loob nito ay nagyelo. Ang lakas na ito ay kumalat sa mga bitik ng lupa, at sa isang iglap, ang lahat ng nasa libu-libong kilometro ay natakpan ng maliliit na patong ng yelo na lumalabas mula sa mga bitik ng lupa. Ice escape. Bumuo ng seal ang kaliwang kamay ni Yao Bintian at mabilis na tumakbo palabas. Gamit ang yelo na nilikha ng vortex, maaaring makalabas si Yao Bintian sa anumang lugar na may yelo. Nang mawala ang anyo ni Yao Bintian at pagkatapos gamitin ni Wang Lin ang Call the Wind, hindi siya nag-atubiling ituro kay Yao Bintian. Tumigil. Biglang tumigil ang katawan ni Yao Bintian, at halos sabay na bumalik siya sa normal at naglaho. Gayunpaman, ang pagkakapos na iyon ay pinayagan ng itim na hangin na pumasok sa yelo. Isang malabong ungol ang narinig na dahan-daw ang naglaho sa kawalan. Ang killing intent ay kumislap sa mga mata ni Wang Lin.
Habang ang yelo ay kumakalat patungo sa kanya, binawi niya ang celestial silang stamp at mabilis na umalis na hindi lumilingon. Hindi nagtagal, habang maingat na iniiwasan ni Wang Lin ang mga panganib, narating niya ang tuktok ng buto ng Moongazer Serpent. Dito matatagpuan ang nerve connection ng buto at ng Moongazer Serpent. Pagdating dito, naging mas maingat si Wang Lin. Dapat sana'y mahigpit na nakasil ang koneksyon ng buto at ng Moongazer Serpent. Ngunit dahil sa tinanggal niyang buto kanina, maraming mga bitik na maaari niyang pagdaanang. Ang mga bitik na ito ay sobrang pino para sa Moongazer Serpent, ngunit para kay Wang Lin, ito ay parang mga kanyan. Ang katawan niya ay kumislap at pumasok siya sa mga bitik. Nang pumasok siya, bigla siyang tumigil. Bago siya, may mga pulang hibla na parang mga sapot ng gagamba. Ang mga hiblang ito ay parang walang katapusan at kumakalat sa buong lugar. Nag-isip si Wang Lin at maingat na humakbang pasulong. Tinutok niya ang kanyang mga mata sa mga hindi mabilang na pulang hibla sa kanyang harapan at itinaas ang kanyang kanang kamay, pinisil ang isa sa mga hibla, at walang awang hinayla ito. Biglang yumanig ang buong planeta na binuo ng Moongazer Serpent. Nagdulot ito ng maraming alikabok na tumilapon sa hangin at pati na ang itim na fog ay biglang humigpit. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at hindi na siya nagatubili. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at maraming heavenly chops ang lumabas. Ang mga pulang linya ay pinutol at ang malupit na pagyanig ay narinig mula sa katawan ng Moongazer Serpent. Ang mga panginginig ng Moongazer Serpent ay naging mas matindi habang ang itim na fog sa paligid nito ay naabsorb pabalik. Malalaking bahagi ng dumi na iniwan ng Moongazer Serpent ay nagsimulang magkalat dahil sa pagyanig ng katawan nito. Isang malakas na ugong na parang mula pa sa mga sinaunang panahon ang dumaan mula sa katawan ng Moongazer Serpent. Kabanata 833. Paggising. Bagamat hindi malakas ang tunog na ito, naglalaman ito ng isang lakas na kayang makaapekto sa orihinal na kaluluwa. Hindi ito gaanong naramdaman ng mga cultivator sa labas ng planeta, ngunit ang mga cultivator sa loob ng planeta ay ramdam ang buong lakas nito. Kabilang sa mga cultivator na ito ay mga tao mula sa pamilya Yao at mga tao mula sa iba pang mga pamilya ng cultivator. Sa sandaling ito, ang kanilang mga katawan ay nanginginig at ang isang takot na nagmula sa kanilang mga kaluluwa ay kumalat ng mabilis. Ang unang naiisip ng halos lahat ay umalis, kaya't lahat sila ay nagtakbuhan pataas. Ang iba ay malapit na sa ibabaw at mabilis na tumakbo palabas. Gayunpaman, mabilis na pumulupot ang mga tentacles sa ibabaw at hinawakan sila. Ang mga mahahabang tentacles ay bumuo ng isang mahigpit na blockade at ang sinumang nagtatangkang tumakas ay nabigo. Habang ang mga cultivator ay nagtatangkang tumakas isa-isa, lumabas ang itim na fog mula sa mga tentacles. Walang sino man ang nakalabas. Ang lahat ng mga spells at mga gamit ay nawala ng bisa sa mga tentacles. Isa sa mga cultivator ang nagtakbuhan palabas at siya ay nalimon ng hindi mabilang na tentacles. Ang kanyang katawan ay agad na nawasak at ang kanyang orihinal na kaluluwa ay nilamon ng mga tentacles. Dahil dito, ang lahat ng mga cultivator na nasa paligid ay napuno ng takot. Lumabas ang katawan ni Yao Bintian mula sa yelo sa loob ng katawan ng Moongazer Serpent. Paglabas niya, umubo siya ng itim na dugo. Ang kanyang mukha ay naging kulay berde at parang may itim na linya na dumadaan sa kanyang mukha. Anong klaseng spell ito? Nanginginig ang katawan ni Yao Bintian at umubo siya muli ng higit pang dugo. Mas itim pa ang kulay ng dugong ito. Sa sandaling pumasok siya sa yelo, pumasok ang itim na hangin sa kanyang katawan at siya ay nakaramdam ng lamig. Ayon sa kanyang pamamaraan ng cultivation, hindi siya dapat makaramdam ng ginaw, ngunit sa sandaling iyon, malinaw na naramdaman niya ang lamig sa kanyang katawan. Ang mas nagpasindik pa sa kanya pagkatapos pumasok ang itim na hangin sa kanyang katawan ay kahit na nailabas niya na ang karamihan nito, may natirang bakas na hindi niya mailabas. Ito ay nagdulot sa kanya ng malamig na pakiramdam at panghihina sa kanyang katawan. Ang mas nakakatakot pa sa kanya ay ang mga palatandaan na nagsisimula ng maglaho ang kanyang orihinal na enerhiya. Ang ekspresyon ni Yao Bintian ay naging mas berde. Huminga siya ng malalim at tumakbo palabas mula sa lupa. Paglabas niya, nakita niya ang mga hindi mabilang na tentacles na gumagalaw at kung paanong walang sinumang cultivator ang makalabas. Nang makita ni Yao Bintian ang mga tentacles dati, naramdaman lamang niyang kakaiba ito at hindi niya ito masyadong pinansin. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga ito ngayon, agad niyang nakilala gamit ang kanyang talino na ang mga tentacles na ito ay eksaktong katulad ng mga tentacles mula sa mga mabagsik na hayop na umatake sa kanya kanina. Ang mga mata ni Yao Bintian ay mabilis na kumunot. Isang malamig na pakiramdam ang damaloy mula sa kanyang puso at mabilis na kumalat sa buong katawan niya, na nagdulot sa kanya ng pagkakalbo ng anid. Habang tinitingnan niya ang hindi mabilang na tentacles, naging labis na pangit ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng labis na takot at hindi paniniwala. Ang mga tentacles na ito, tama ang mga cultivator ng Northern Domain. Ang planetang ito ng cultivation ay ang hayop na nakatagpo ko noon ngunit pinalaki ng hindi mabilang na beses.
Ang malalakas na vibrations ay nagpatuloy. Sa huli, nagsimulang gumuho ang lupa at kumalat ang mga debris. Pagkatapos ng ilang sandali, isang mas malakas na ugong mula sa loob ng planeta ang narinig. Sa sandaling ito, patuloy na pinutol ni Wang Lin ang mga pulang hibla. Sa bawat hibla na napuputol, ang Moongazer Serpent ay yumanig ng malakas. Habang siya ay nagwawala, si Wang Lin ay unti-unting pumasok ng mas malalim sa gap. Habang lumalalim siya, lalong dumarami ang mga pulang hibla. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig habang patuloy na ginagamit ang Heavenly Chop at ang mga pulang hibla ay bumagsak isa-isa. Hindi nagtagal, bigla siyang huminto. Isang pulang hibla na kasing kapal ng isang tao na umaabot pataas at pababa ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang pulang hiblang ito ay mas makapal kaysa sa anumang hibla na nakita niya. Ang kanyang mga mata ay kumislap at siya ay tumakbo palabas at walang awang pinunit ito ng walang pag-aalinlangan. Isang nakakabaliw na ugong ang umabot sa buong katawan ng Moongazer Serpent nang punatin ni Wang Lin ang pulang hibla na ito. Isang malakas na pagsabog ang narinig at ang planetang ginawa ng Moongazer Serpent ay nagsimula ng tuluyang gumuho. Isang sinaunang aura ang unti-unting kumalat, na nagdulot sa mga cultivator sa labas ng pagkabigla. Nakita nila ang isang agwat na lumitaw sa gitna ng planetang ito ng cultivation, at ito ay dahan-daang naging isang malaking monster na may hugis itlog. Isang aura ng galit ang kumalat. Ang Moongazer Serpent ay nagising. Sa sandaling nagising ang Moongazer Serpent, inalis ni Wang Lin ang kanyang aura at mabilis na nagtago. Umupo siya sa lotus position at naging alerto. Roar! Isang ugong na parang bagyo ng maraming kidlat ang umabot mula sa Moongazer Serpent. Para itong mga sonic booms na patuloy na kumakalat, na nagdulot sa mga cultivator sa paligid na patuloy na umatras. Sa sandaling ito, hindi alintana kung anong antas ng cultivation ang kanilang tinamo, naramdaman nila ang hindi matitinag na takot ng harapin ng Moongazer Serpent. Mga hibla ng mahahabang tentacles ang dahan-daang kumalat at umalog. Kasabay nito, isang malaking paltos ang lumitaw kung saan naruroon ang ulo ng Moongazer Serpent. Anong klaseng bagay ito? Ang planetang ito ng cultivation ay talagang isang mabagsik na hayop. Paano natin papatayin ang ganitong klase ng nilalang? Ang hayop na ito ay tiyak na umiral bago pa man gumuho ang Celestial Realm. Dinala tayo ni Shumo dito para patayin gamit ang isang hiram na kutsilyo. Hindi natin kayang labanan ang hayop na ito. Bilasan, umatras. Sunod-sunod na mga exclamations ang narinig mula sa lahat ng dako. Higit sa kalahati ng mga cultivator ay mabilis na umatras ng walang pag-aalinlangan. Sa kanilang mga mata, maliban na lamang kung may pinakamataas na ikalawang hakbang ng cultivation, imposibleng labanan ito. Ang Moongazer Serpent ay labis na galit. Sa sandaling ito, hindi malubha ang sakit sa katawan nito at sapat lamang upang magising ito. Ang talagang ikinagalit nito ay ang pagkagising nito sa isang maikling panahon lamang pagkatapos matulog. Para sa kanya, ang mga dekadang iyon ay walang kaibahan sa isang kisap mata lamang. Sa kanyang isipan, para siyang nakatulog lang at agad na nagising. Ang pakiramdam na ito ay nagbigay sa kanya ng matinding inis. Nang makita nito ang mga hindi mabilang na maliliit na nilalang na nais umatras, agad itong naglabas ng isang ugong. Ang ugong na ito ay ilang ulit na mas malakas kaysa sa dati. Maging ang mga bitik sa mga bituin ay nagsimulang lumitaw at mabilis na kumalat sa buong Northern Domain. Ang mga katawan ng ilang cultivators ay sumabog dahil sa ugong. Maging ang kanilang mga orihinal na kaluluwa ay hindi nakaligtas at agad na gumuho. Hindi pa rin nawawala ang galit ng Moongazer Serpent, nagsimula pa lamang itong umusad. Para sa Moongazer Serpent, parang isang hakbang lang siya, ngunit sa mga cultivator, ito ay isang dambuhalang mabagsik na hayop na tumatakbo patungo sa kanila. Ang mga mata ng lahat ng mga cultivator sa loob nito ay biglang kumunot. Kabanata 834. Muling nagpakita si Master Flamespark. Nararamdaman ng mga magtatanim na naruroon sa harap ng Moongazer Serpent ang isang malakas na hangin. Pagkatapos ay nanginig ang kanilang mga katawan at nawala ng malay. Ang malaking katawan ng Moongazer Serpent at ang mabilis nitong bilis ay dumiretso sa harapan. Nagdulot ito ng mga tunog na parang ang kalawakan ay magbabasag. Karamihan sa mga magtatanim na naghahanap kay Wang Lin ay mga peak late stage ascendant o illusory na mga magtatanim. Kaunti lamang ang mga corporeal yang na magtatanim at mas kaunti pa ang nakarating sa Nirvana Scryer na yugto. Ang mga malas na magtatanim ay direktang tinamaan ng Moongazer Serpent at ang kanilang mga katawan ay gumuho. Ang kanilang mga origin soul ay direktang nabasag, na walang pagkakataong makatakas. Sa isang iglap, ang mga sigaw ng takot ay bumalot sa paligid. Dahil sa takot, nagsimulang magtakbuhan ng mga magtatanim patakas ng mas mabilis. Hindi natin kayang labanan ito. Hindi sulit na mawala ng buhay para lang sa gantimpala ng pamilya Yao. Kalilimutan ko na, si Shumo ay nakakagamit ng kapangyarihan ng ganitong hayop. Mas mabuti nang hindi magtangka ng anumang hindi kaaya-ayang bagay laban sa kanya.
Mabuti pang samantalahin ko na hindi niya ako napansin at mabilis na umalis. Tama ang mga ninuno ng pamilya na pinayagan lang ang mga magtatanim na wala pang ilusorihin na yugto para sumali sa pangangaso kay Shumo. Sa huli, si Shumo ay hindi basta-basta. Naglalakbay sa isip ng mga magtatanim ang iba't ibang mga kaisipan habang patuloy silang umatras. Ang malaking katawan ng Moongazer Serpent ay huminto saglit at binuksan ang malaking bibig nito na parang hawati sa dalawa. Isang matalim na ugong ang lumabas mula sa bibig nito. Ang tunog na ito ay napakalakas na nagdulot ng hindi maipaliwanag na lakas na tumagos at kumalat mula sa Moongazer Serpent bilang sentro. Parang maraming kidlat na bumagsak at ang mga tunog nito ay nagsanib-sabi. Ang mga magtatanim na hindi pa nakalayo ay sumabog agad. Ang kanilang mga katawan at origin souls ay nawasak. Nagsimula nang gumalaw ang Moongazer Serpent kasama ang malakas na ugong nito. Ang mga walang katapusang mahahabang tentacles ay nagsimulang gumalaw at naging pinakamakapangyarihang yaman nito. Kapag tinamaan ng isang magtatanim, agad silang mapapansin. Kung matamaan ng maraming beses, mamamatay sila dahil ang kanilang origin soul ay maglalaho. Ang tagpong ito ay sobrang nakakagulat. Ang katawan ng Moongazer Serpent na hugis oval na parang planeta, kasama ang mga swaying tentacles nito, ay tinutugis ang mga magtatanim na hindi kayang mag-teleport. Nagmumukhang takot at pangamba sa mga mukha ng karamihan sa mga magtatanim. Isa itong massacre, isang pagpatay na ginagawa ng Moongazer Serpent sa mga magtatanim para ilabas ang galit nito. Ang mga magtatanim ay nagalit sa kanilang mga sarili dahil sa pagiging mabagal. Walang katapusang pagsisisi ang sumat sa kanilang mga puso. Ang mga magtatanim mula sa 5 pangunahing planeta sa Northern Domain ay lumipad mula sa kanilang mga planeta. Dahil sa takot sa kanilang nakita, agad nilang pinaganya ang kanilang mga depensa. Walang sino man ang naglakas loob na tumulong. Pagkatapos ng ugong, ang Moongazer Serpent ay biglang huminto at ang mga mababang ugong ay narinig mula sa katawan nito. Kasunod nito, ang mga mas maliliit na Moongazer Serpent ng iba't ibang laki ay dumaan mula sa bibig nito. Ang mga Moongazer Serpents na ito ay infinitesimally mas maliit kaysa sa pangunahing hayop, na kasing laki ng isang planeta. Ngunit para sa mga magtatanim, malaki pa rin sila. Nang lumabas ang mga maliliit na Moongazer Serpents, umabot sa isang peak ang massacre na ito. Ang walang katapusang Moongazer Serpents ay nagsimulang kumalat at lumamon sa mga magtatanim sa paligid. Tungkol naman sa mga miyembro ng pamilya Yao, tanging ang mga nasa Nirvana Scryer na yugto lamang ang nakaligtas. Ang natitira ay namatay. Ang mga pamilya ng magtatanim na dumating upang tulungan sila ay karamihan ay namatay dahil sa galit ng Moongazer Serpent. Ang buong espasyo ay napuno ng matinding amoy ng dugo. Gayunpaman, ang galit ng Moongazer Serpent ay hindi pa rin napapawi. Habang gumagalaw ang malaking katawan nito, isang komplikado, halos pantao na tinig ang lumabas mula sa bibig nito. Ang tagpong ito ay halos nagpawala ng isip ng mga magtatanim sa paligid. Hindi nila inaasahan na ang ganitong kalaking hayop ay mayroon ding spells. Kung magagamit ng hayop na ito ang spell nito, mawawasak ang buong lugar. Kapag nagising ang Moongazer Serpent, isang malaking sakuna ito. Sa sandaling ito, 3 tao ang nakatayo sa espasyo na 50,000 kilometro ang layo mula sa lugar kung saan nagpapagulo ang Moongazer Serpent. Ang 3 ito ay malabo, ngunit bawat isa sa kanila ay naglalabas ng nakakatakot na aura. Si Master Flamespark ay isa sa 3 iyon. Si Master Flamespark ay ngumiti at dahan-daw ang nagsabi, hindi ko akalain na ang maliit na gay na ito ay magdadala sa kanila sa Moonbeast. Pero kung hindi niya ginawa ang ganitong bagay, hindi ko siya mapapansin. Mga kasamang magsasaka, pinlano ko na ito ng ilang taon, at ang Moonbeast ay bahagi ng aking plano. Dinala ko kayo rito upang makita ang lakas ng hayop. Ngayon na nakita ninyo na, ano ang opinyon ninyo sa plano ko? Si Master Flamespark ay umalis ng tingin at ngumiti. Kasama ni Master Flamespark ang isang lalaking nakasuot ng purple na kasuotan na may yin at yang na simbolo sa dibdib. Nakakunot ang noo at tahimik na nagsabi, Master Flamespark, ang iyong plano ay napakawalang katarungan. Sa isang aspeto, oo, ito ay tila wala sa ayos, ngunit kapag ito ay nagtagumpay, tataas ang tsansa ng tagumpay natin ng 10%. Ang huling tao sa 3 iyon ay isang matandang lalaki na nakasuot ng red na damit. Bagamat may mahinahong itsura, ang lamig sa kanyang mga mata ay nagpapakita na siya ay tiyak na hindi mabait. Ang lalaking nakasuot ng purple na kasuotan ay dumudungaw, ngunit hindi na nagsalita. Ang kalalakihang nakasuot ng purple na kasuotan ay humikbi ngunit hindi na nagsalita. Masama nga, pero kung ang mga cultivator mula sa All Heaven Star System ay makikipaggera sa Alliance Star System, kailangan nila ng sapat na lakas, kung hindi, wala silang magiging pagkakataon. Kakaunti ang mga cultivator mula sa All Heaven Star System na nakaranas ng mga laban ng buhay at kamatayan. Ito ang kahinaan ng pamilya-based na pagsasanay. Sa Alliance Star System, madalas ay kailangan mong magbantay laban sa iba, pati na ang mga tao mula sa parehong sektang kinabibilangan mo.
Kung magkamali ka ng kaunti, tiyak na magdudulot ito ng kamatayan. Ang ganitong kapaligiran ay nagbigay sa mga nakaligtas ng pagiging matatag at mapanlinlang. Sa pamamagitan lang ng pagtingin kay Shumo, dapat mo itong maintindihan ng mas mabuti kaysa sa kaya kong ipaliwanag. Nag-isip ang kalalakihang nakasuot ng purple. Ang matandang lalaking nakasuot ng pula ay ngumiti at nagsabi, magaling si Shumo. Bagay na bagay siya para maging isa sa mga tao mula sa planetang Donglin ko. Kumikinang ang mga mata ni Master Flamespark at tumawa. Ang 108 celestial titles na hinahanap namin ay para sa mga katulad niya. Tanging sila lamang ang makakapagsigo ng isang mabagsik na pagbibinyag para sa mga cultivator ng All Heaven Star System. Sa ganitong pananaw, tila mas matatag si Lolo Blood God. Upang mag-adapt ang kanyang pamilya sa madugong labanan sa Alliance Star System, handa siyang isakripisyo ang yaman na iyon para dumaan ang kanyang pamilya sa isang madugong pagbibinyag. Ngumiti ang matandang lalaki na tinawag na Ziyang. Nais lang ni Blood God na makakuha ng mas maraming benepisyo sa laban kontra sa Alliance Star System. Pero, kahit ako, hindi ko inasahan na magiging ganoon siya kadesisyado. Ang yaman na iyon ay may natitirang isang gamit, at hindi niya iniwan para sa kanyang sarili. Nilinga ni Master Flamespark ang kanyang ulo at may kaunting awa sa kanyang mga mata. Ngunit may halong paghanga din. Biglang nagsalita ang kalalakihang hindi pa nagsasalita, ayon sa aming pagsisiyasat, si Shumo ay galing sa Alliance Star System. Master Flamespark, pinahahalagahan mo siya ng ganito, hindi ba't natatakot ka na baka magtaksil siya sa atin kapag nakabalik na siya sa Alliance Star System? Naging malamig ang mga mata ni Master Thunderspark. Pagkatapos ay tumitig siya sa kalalakihang ito at ngumiti. Fellow Cultivator Gongson, galing din ako sa Alliance Star System. Hindi ba't natatakot ka na kahit ako ang nagayos ng lahat ng ito, magtaksil ako sa inyo sa Alliance Star System? Malengo na tumingin ang kalalakihang ito kay Master Flamespark. Binawi niya ang kanyang tingin at hindi na nagtanong tungkol dito. Humikbi si Master Thunderspark at naisip, sa panahong ito, hinanap ko na ang pinagmulan ni Shumo. Siya ay pinapahanap, kaya't napilitang tumakas dito, katulad ng nangyari sa akin. Sa kanyang ugali, mababa ang pagkakataon na magtaksil siya sa atin. Kahit gawin niya pa, papatayin ko na lang siya. Walang dahilan para sabihin mo pa ito sa akin. Sino ba naman ang magmamalasakit sa isang pamilya ng pamana mula sa mga sinaunang panahon? Talaga namang hindi ko kayang bigyan ng pansin kayo. Kalimutan mo na, dahil tiwala si Master Flamespark, hindi na natin pag-uusapan ito. Ngayon, oras na para tayo kumilos laban sa halimaw na ito. Sa huli, kung masyadong maraming mamatay, talo na ang All Heaven Star System ko. Ngayon, pag-isipan natin kung paano ito palalayasin. Tumitig ang matandang lalaki na tinawag na Ziyang sa unahan. Parang nakikita niya ang mga libong kilometro palayo. Hindi ito mahirap. Kung magtutulungan tayo at tutulungan tayo ng mga matatandang nilalang na iyon, kapag nabuksan na ang daanan, tiyak na mapapalabas natin ito sa Alliance Star System. At sa oras na iyon, nagningning ang mga mata ni Master Flamespark at tumawa. Habang ang dalawa pang tao ay nawala din. Habang inilalabas ng Moongazer Serpent ang galit nito, ang walang katapusang mga tentikulo nito ay hamampos sa kalawakan at inaagaw ang buhay ng mga cultivators. Ang paligid na kalawakan ay nagsimulang maghiwa-hiwalay, na nagdudulot ng malupit na pagkabigla sa mga puso ng mga cultivator at sa parehong oras ay pinipigilan silang mag-teleport. Walang pakialam kung gaano kabilis tumakas ang mga cultivator, kumpara sa bilis ng Moongazer Serpent, tiyak na mahuhulog pa rin sila sa likod nito. Partikular na ang mga maliliit na Moongazer Serpents na kumakain ng mga cultivator na nagdulot sa kanila ng matinding kawalan ng pag-asa sa kanilang mga puso. Ang amoy ng dugo ay puno sa lugar habang dahan-daw ang gumagalaw ang napakalaking katawan ng Moongazer Serpent. Sa puntong ito, isang pula na octagonal pattern ang lumitaw sa itaas ng Moongazer Serpent. Ang octagonal pattern ay naglabas ng isang malakas na aura. Sa sandaling kumalat ang aurang ito, agad na lumitaw ang mga ripples. Kapag may tumama sa mga ripple na iyon, mararamdaman nila na wala silang magagawa. May isang tao na nakatayo sa ibabaw ng octagonal pattern. Ang taong ito ay ang matandang lalaki na nakasuot ng pula. Ngayon ay seryoso ang kanyang itsura habang bumababa siya kasama ng formation. Agad na kumalat ang mga ripples at pinalibutan ng Moongazer Serpent upang i-trap ito. Sumigaw ang matandang lalaki na nakasuot ng pula, "Kayo na, magmadali kayo, hindi ko na kayang pigilan ito ng matagal." Ang galit ng Moongazer Serpent sa ilalim ng octagonal pattern ay agad na umabot sa sukdulan. Nagbigay ito ng isang malakas na sigaw at nagsimula itong magtakbo pataas ng walang preno. Kasabay nito, lumitaw si Master Flamespark mula sa kawalan sa harap ng Moongazer Serpent. Inilag niya ang kanyang mga manggas at maraming mga cultivator ang hinayla at nawala. Kabanata 835. Aura ng Leather Armor. Sa kabilang panig, biglang lumitaw ang lalaking nakasuot ng itim na roba.
Ang kanang kamay niya ay bumuo ng isang seal at hinawakan ng walang laman na espasyo, na nagdulot ng isang malaking vortex. Ang vortex ay kumilos sa buong kalawakan at sinumang cultivator na tumama dito ay naglaho. Mabilis ang mga pagkilos ni Master Flamespark at ng lalaking nakasuot ng itim na roba. Habang ang matandang lalaking nakasuot ng pulang roba ay ikinulong ang Moongazer Serpent sa kanyang lugar, tinabig nila ang mga cultivator sa paligid isa-isa. Kung makatagpo sila ng isang kasapi ng pamilya Yao, magiging malamig ang mata ni Master Flamespark at sadyang gagamit siya ng 10% na dagdag na lakas. Dahil dito, lahat sila ay malubhang nasaktan bago sumanib sa mundo at naglaho. Galit na galit ang Moongazer Serpent. Bagamat ang octagonal seal ay tanging ikinulong lang ito, lahat ng maliliit na Moongazer Serpents ay nagkaroon din ng octagonal seal sa paligid nila na pansamantalang humadlang sa kanila. Puno ng galit ang katawan ng Moongazer Serpent. Hindi na nito matindaan kung gaano karaming taon na siyang nakakulong. Nagwawala ito sa loob ng octagonal seal, na sanhi ng matinding pagyanig. Habang ang tunog ng kulog ay umalingaw, lalo pang nagalit ang Moongazer Serpent. Pagkatapos, 2 bitik ang lumitaw sa ulo ng Moongazer Serpent. Ang mga ito ay ang mga mata nito. Ang mga mata nito ay malabo, parang puno ng usok, ngunit may kaunting kabaliwan sa mga ito. May mga kakaibang salitang lumabas mula sa bibig nito, pagkatapos ay nagpakita ng walang bilang na mga tuldok bago ang Moongazer Serpent at bumuo ng isang malaking, magaspang na daliri. Ang galit ng Moongazer Serpent ay parang daliri ng isang sinaunang Diyos. Hindi nag-isip ang matandang lalaking nakasuot ng pulang roba at ipinagpatuloy ang pagpindot ng kanyang mga kamay sa seal. Ang ekspresyon niya ay naging seryoso at sumigaw, mabilis. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga damit ay tinangay ng hangin at ang kanyang buhok ay damaloy kahit walang hangin. Isang malaking halaga ng energy mula sa pinagmulan ang nagtipon sa kanyang katawan na parang isang bagyong bumubuo. Ang daliri ng Moongazer Serpent na nilikha ay naging sanhi ng pagkabigla sa isipan ng matandang lalaking nakasuot ng pulang roba. Habang muling umungol ang Moongazer Serpent, ang daliri ng sinaunang Diyos ay dahan-daang bumaba patungo sa octagonal seal. Nang ang daliri ay damapo sa octagonal seal, ang seal ay nabasag sa libu-libong piraso ng walang pag-aalinlangan at itinutulak pabalik. Ang mukha ng matandang lalaking nakasuot ng pulang roba ay naging mapatla at itinulak siya ng maraming piraso patungo kay Master Flamespark at sa kalagitnaang tao. Sa puntong ito, ang dalawa ay nakaalis na at pinaalis na ang lahat ng mga cultivator sa paligid. Pinagmamasdan ni Master Flamespark ang daliri mula sa Moongazer Serpent. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan habang sinabi niya, anong galing na Moonbeast? Kung ipadala kita sa Alliance Star System, siguradong mabubulantang si Zuan Zongzi. Habang ang Moongazer Serpent ay umungol, ang daliri sa harapan nito ay mabilis na bumaba patungo sa 3. Parang isang tunay na sinaunang Diyos na lumitaw, itinuro ang kanyang daliri at ibinaba. Mga kakasama sa cultivation, hindi natin kayang labanan ang pinakamalakas na atake ng beast na ito. Kung ang ating mga tunay na katawan ay narito, marahil ay kaya nating tiisin ang isang suntok o makapagsimula ng laban. Ngayon na natapos na ang ating layunin, bakit hindi natin maranasan ng personal ang lakas ng beast na ito? Tumawa si Master Flamespark habang tumatakbo patungo sa daliri ng sinaunang Diyos. Sa sandaling siya ay sumugod, ang mga apoy ay bumalot sa kanyang katawan. Isang halimaw na apoy ang sumabog palabas at ganap na pinalibutan siya. Dumating ang daliri mula sa Moongazer Serpent at tinutok patungo kay Master Flamespark. Si Master Flamespark ay umungol habang ang kanyang mga kamay ay bumuo ng seal at ang apoy sa loob ng kanyang katawan ay naging isang dragon. Ang dragon ng apoy ay sumabog patungo sa daliri ng sinaunang Diyos. Ang Flame Dragon na ito ay ang lahat ni Master Flamespark ngayon. Habang ang Flame Dragon ay sumugod, ang kanyang katawan ay naglaho at wala ng bakas ng kanyang kaluluwa ng pinagmulan. Nandyan na lang ang Flame Dragon na bumangga sa daliri. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw sa karamihan ng Northern Domain. Ang Flame Dragon ay gumuho habang ang walang katapusang apoy ay yamakap sa daliri ng sinaunang Diyos at sumabog ng matindi. Ang mga mata ng matandang lalaking nakasuot ng pulang roba ay nagpakita ng isang misteryosong liwanag habang siya ay tumawa at naglakad pasulong. Pagkatapos, ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang seal at pinindot ito sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang buong katawan niya ay naging isang pulang espada at sumabog palabas habang ang daliri ng sinaunang Diyos ay napapalibutan ng apoy. Ang lalaking nakasuot ng itim na robo at kalagitnaang edad ay nagpakita ng isang tiyak na tingin. Inisip niya na hindi na niya kailangan ng claw na ito, ngunit kailangan niyang maranasan ang pinakamalakas na atake ng beast na ito. Marahil makakakuha siya ng hindi inaasahang aral mula sa karanasang ito. Sa pag-abot sa kanyang antas ng cultivation, napakahirap mag-advance. Sa kanyang mga mata, maaaring ito na ang kanyang pagkakataon. Habang tumatakbo siya palabas, ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal at siya ay naging isang itim na agila.
Bagamat ang Agile ang ito ay isang ilusyon lang, nagbigay ito ng isang sinaunang aura habang nagmamadali patungo sa daliri ng sinaunang Diyos. Isang hindi maiwasang malakas na pagsabog ang umalingaw sa Northern Domain. Parang ang buong Northern Domain ay gumuho. Lahat ng mga cultivator sa mga cultivation planet ay nakaramdam ng tunog na ito sa kanilang mga ulo. Gumuho ang Flame Dragon. Nagbasag ang pulang espada. Naglaho ang itim na agila. Ang daliri ng sinaunang Diyos ay naging mas malungkot ngunit hindi nasira. Habang ang Moongazer Serpent ay umungol, ang daliri ng sinaunang Diyos ay agad na nilinis ang lugar. Sa huli, bumalik ito bilang mga tuldok ng liwanag at bumalik sa katawan ng Moongazer Serpent. Naging malamig ang mga mata ng Moongazer Serpent habang binuksan nito ang bibig at lahat ng mas maliliit na Moongazer Serpents ay bumalik sa loob ng bibig nito. Ang malaking Moongazer Serpent ay dahan-dahang gumalaw pasulong habang ang walang katapusang mga tentakulo nito ay sumayaw at naglaho sa kalawakan. Sa sandaling ito, sa isang lihim na kwarto sa loob ng Thunder Celestial Temple, nakaupo ang tatlong tao. Mayroong isang sinaunang formation sa kwarto, at ang tatlong ito ay nakaupo sa mga mahalagang punto ng formation. Isa sa mga tatlong ito ay si Master Flamespark. Sa sandaling ito, binuksan niya ang kanyang mga mata at nagpakita ng isang ekspresyon ng pag-aalinlangan. Kasabay nito, binuksan din ng dalawang natitirang tao ang kanilang mga mata. Ang dalawang ito ay ang matandang lalaking nakasuot ng pulang roba at ang kalagitnaang lalaking nakasuot ng itim na roba. Sinabi ng kalagitnaang lalaking nakasuot ng itim na roba, napakalakas. Dahan-daang sinabi ng matandang lalaking nakasuot ng pulang roba na si Ziyang, tama nga ang sinasabi ng aming talaan ng pamilya. Huwag nating minamaliit ang beast na ito. May kaunting kabaliwan sa mga mata ni Master Flamespark nang tahimik niyang sinabi, kung ganoon, kailangan nating magtipon ng mas maraming tao at magsimula ng pagpaplano upang dakpin ang beast na ito. Sa Eastern Domain, sa loob ng Ancestral Hall ng Pamilya Yao, higit sa 10 token ng Blood God ang nabasag. Ang puting usok na lumabas mula rito ay tinipon niya gamit ang isang alon ng kanyang manggas. Ang ekspresyon niya ay matindi habang tinitingnan ang kalangitan at binubulong, karapat-dapat na siyang maging mula sa Alliance Star System. Kung ikukumpara sa ikatlong henerasyon ng Pamilya Yao, siya ay mas matalim sa pagpapasya sa pagpatay at mas matatag. Matapos mag-isip ng matagal, hinawakan ng Blood God ang hangin. Ang pulang liwanag ay agad na nagtipon at naging isang blood-colored jade. Padalhan si Yao Yun ng pangalawang henerasyon sa Northern Domain at kunin ang buhay ni Shumo. Nang may padala ang mensahe ng Diyos, ang Blood Jade sa harap ng Blood God ay nagbigay ng isang blood-colored glow at naglaho. Ang pangalan ni Master Demon Shumo ay naging kilala ng lahat ng cultivators matapos ang trahedya sa Northern Domain. Sa ilalim ng pagsunod ng Pamilya Yao at maraming cultivators, hindi lang siya namatay, kundi ginamit pa niya ang malaking beast upang magsagawa ng nakakatakot na counterattack. Ito ay nagdulot ng pagkamatay ng karamihan sa mga cultivators at nagbigay ng gulat sa buong All Heaven Star System. Walang mga pamilya ng cultivation na nagnais pang makialam sa alitan sa pagitan niya at ng Pamilya Yao. Ang balitang dinala ng mga natirang cultivators ay kumalat ng parang bagyong sa All Heaven Star System. Huwag mong ipagwalang bahala si Master Demon Shu maliban na lang kung talagang kinakailangan. Ang taong ito ay sobrang ligaya. Hindi lamang siya malakas, siya rin ay kasing bloodthirsty ng isang demon. Hindi lang siya handang magpatay ng mabababang level ng cultivators, upang makapaghiganti, handa niyang gisingin ang malaking beast upang magdulot ng kalamidad. Ang ganitong kabangisan ay may kukumpara sa mga cultivators ng planeta Donglin. Dahil dito, walang may interes na makialam pa rito. Kasabay nito, kumalat ang mga rumor ng mga kilos ni Shumo sa Thunder Celestial Realm at naging ukit sa puso ng lahat. Ang pangalan ni Master Demon ay naging kilala ng higit pa sa imahinasyon. Siyempre, hindi alam ni Wang Lin ang alinman sa mga ito. Sa ngayon, siya ay maingat na gumagalaw sa loob ng Moongazer Serpent na may seryosong ekspresyon. Ang walang katapusang mas maliliit na Moongazer Serpents ay humahabol sa kanya. Ang kanilang mga tentakulo ay kurbado parang labi silang nasa sabik. Patuloy nilang binubuksan ang kanilang mga bibig habang hinahabol si Wang Lin, parang nais nilang nguyain ang mga natirang amoy mula sa kanyang aura. Si Wang Lin ay nagkunwaring hindi alintana, ngunit patuloy siyang gumagalaw pasulong. Nararamdaman na niyang may mali. Ang loob ng Moongazer Serpent ay iba na mula sa huling pagkakataon. Ang lahat ng maliliit na Moongazer Serpents ay sobrang tuwa nang makita siya. Nang inaatake siya ni Yao Bingyuan, isa pa ang tumulong sa kanya. Ang eksenang iyon ay nagpapaisip kay Wang Lin. Dahil sigurado ito sa Ancient God Leather Armor. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at sa isang pag-iisip, inilagay niya ang Ancient God Leather Armor sa kanyang bag. Matapos gawin ito, ang katawan niya ay kumilos at mabilis siyang nagbago ng direksyon. Ang mga Moongazer Serpents na humahabol sa kanya ay biglang naging galit, parang may isang bagay na kanilang minamahal ay kinuha. Nagsalubong sila at patuloy na hinanap ang buong lugar.
Si Wang Lin ay huminga ng malalim bilang tanda ng ginhawa habang maingat na dumadaan sa loob ng Moongazer Serpent, hinahanap kung nasaan ang kaldero ni Greed. Ang kaldero ay isang bagay na labis siyang naiintriga. Gayunpaman, ang mga alon ng vibrations ay biglang kumalat sa buong katawan ng Moongazer Serpent. Habang ang mga ripples ay kumalat, mabilis silang kumugkob kay Wang Lin. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin at mabilis siyang umatras upang iwasan ang mga ripples. Gayunpaman, ang mga ripples ay lumitaw mula sa kanyang likuran. Sobrang bilis at agad na dumaan sa katawan ni Wang Lin. Sa isang iglap, ang mga ripples ay naglaho. Para bang ginagamit ito upang hanapin ang mga abnormalidad sa loob ng katawan nito. Sa oras na ito, natuklasan ng Moongazer Serpent si Wang Lin. Isang mahinang ugong ang umalingaw sa loob ng Moongazer Serpent. Ito ay ang spell nito na kayang sirain ang kaluluwa ng pinagmulan. Nagsimula itong magaan, ngunit unti-unting tumaas at naging isang walang katapusang rumbling na parang kulog sa kanyang mga tainga. Kabanata 836. Ang sekreto ng Moongazer Serpent. Habang ang ugong ay umalingaw, napakaputi ng mukha ni Wang Lin. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang orihinal na kaluluwa, na para bang ito'y pinupunit. Kung suot pa niya ang Ancient God Leather Armor, hindi sana ito ganoon kalakas, ngunit ang sakit ngayon ay nagdulot ng pagdurugo mula sa kanyang mga butas ng katawan. Dahil sa pakiramdam ng panganib, naglabas si Wang Lin ng isang mapait na ngiti at tinapik ang kanyang bag ng pag-iimbak. Lumitaw ang Ancient God Leather Armor at tinakpan ang kanyang orihinal na kaluluwa. Parang isang harang na biglaang nabuo sa paligid ng kanyang mga tainga. Bagamat malakas pa rin ang ugong, nabawasan na ang epekto nito sa kanyang orihinal na kaluluwa, kaya't kayang-kaya na ni Wang Lin itong tiisin. Gayunpaman, ang aura na nagmumula sa Ancient God Leather Armor ay nagdulot ng kagalakan sa lahat ng mga tentacle ng mas maliliit na Moongazer Serpents. Lahat sila ay nagmadaling tumakbo patungo kay Wang Lin. Naramdaman ni Wang Lin ang pamumuo ng kirot sa kanyang anit. Nasa isang mahirap na kalagayan siya. Kung tatanggalin niya ang leather armor, tiyak na maguguho ang kanyang orihinal na kaluluwa sa ilalim ng ugong na ito. Ngunit kung isuot niya ito, magdudulot naman ito ng pagsik ng maraming maliliit na Moongazer Serpents. Pagkatapos maglabas ng malalim na hininga, biglang nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin ng isang malamig na aura ang sumabog mula sa lupa sa harapan niya. Biglang nagkaroon ng bitik at isang Moongazer Serpent na mahigit 100 talampakan ang haba ang dumaan patungo kay Wang Lin. Mula sa pananaw ni Wang Lin, ang malaking bibig nito ay hindi lang para lamunin ang aura mula sa leather armor. Matapos ang 1,000 taon ng pagsasanay, wala nang nakasanayan si Wang Lin kundi ang hindi magpakalma sa sarili. Hindi niya akalaing makikilala siya ng Moongazer Serpent bilang tagapagtangkilik dahil lang sa Ancient God aura. Sa puntong iyon, naging seryoso ang ekspresyon ni Wang Lin, ang kanyang mga matay naging malamig, at mabilis siyang umatras. Ang Moongazer Serpent ay sumugod patungo sa kanya at patuloy na nilalamon ang aura na nagmumula sa katawan ni Wang Lin. Hindi ito nararamdaman ng mga cultivator, at ang mga hayop na may mga pamana mula sa sinaunang panahon ay hindi rin ito matutuklasan. Tanging ilang nilalang bukod sa Moongazer Serpents ang makakakita ng Ancient God aura. Bumilis pa ang lamig sa mga mata ni Wang Lin. Malamang na kapag nilamon ng Moongazer Serpent ang Ancient God aura, ay lalamon din siya. Habang umaatras, isang mas malamig na aura ang pumasok sa lugar. Lalong napabigat ang ekspresyon ni Wang Lin at agad na nagbago ng direksyon. Nagkaroon ng bitik sa lupa sa likuran niya at 1,000 talampakang Moongazer Serpent ang lumabas. Ang Moongazer Serpent na ito ay ang lahat ng tentacles nito ay nakabalot sa katawan nito at ang bibig nito ay nakabukas ng malaki na parang sobrang saya. Maging ang mga laway ay dumadaloy mula sa bibig nito habang pilit nitong nilalamon si Wang Lin. Nagbago si Wang Lin ng direksyon habang ang mga tunog ng pagputok ay umabot mula sa bawat direksyon. Mahigit sa 10 bitik ang lumitaw at iba't ibang laki ng Moongazer Serpents ang sumugod kay Wang Lin. Kalma ang mga mata ni Wang Lin. Habang umaatras, ang kanyang orihinal na enerhiya ay nagtipon sa kanyang katawan at biglaang pumutok. Nagsanib ito upang magbuo ng isang vortex na bumagsak, na nagdulot ng mas mabilis na pag-atras ni Wang Lin. Marami pang Moongazer Serpents ang sumunod sa kanya. Ang mga mata ng mga Moongazer Serpents ay puno ng kagalakan, ngunit sa ilalim ng mga ito ay matinding galit. Nais nilang lamunin ang aura mula sa leather armor. Higit pa, nais nilang lamunin si Wang Lin upang magtaglay magpakailanman ng aura na nagpapaligalig sa kanila. Naramdaman ni Wang Lin ang pamumutla ng anit habang siya ay tinutukso ng mga Moongazer Serpents. Ipinakita niya ang isang mapait na ngiti at huminto. Daang-daang bitik ang lumitaw sa harap niya at sumugod ang mga Moongazer Serpents. Kasama na ang mga nasa likod, natarik siya ng isang malaking grupo ng Moongazer Serpents. Eksakto habang ang mga Moongazer Serpents ay sumugod upang lamunin si Wang Lin, ipinakita ni Wang Lin ang isang mabagsik na mata at isang malakas na ugong ang umalangaw sa katawan ng Moongazer Serpent.
Habang ang ugong ay umalangaw, lahat ng mga mas maliliit na Moongazer Serpents na sumugod kay Wang Lin ay tumigil. Bumalik sila, kaya't nagkaroon ng daanan. Pumikit si Wang Lin at sa sandaling iyon, nagkaroon ng tunog ng pag-crack. Isang malaking Moongazer Serpent ang biglang dumaan sa daan. Masyado itong mabilis at ang aura na nagmumula rito ay hindi hihigit pa kaysa sa aura ng Blood Ancestor. Sa sandaling ito, nagbago ng anyo ang ekspresyon ni Wang Lin. Habang ang Moongazer Serpent ay sumugod palabas ng sobrang bilis, nilamon nito si Wang Lin. Pagkatapos ay mabilis itong pumasok sa lupa at umalis. Sumunod ang lahat ng Moongazer Serpent sa kanya patungo sa kalaliman. Ang Moongazer Serpent na ito ay kulay abo at ang mga mata nito ay puno ng kalupitan. Masyado itong mabilis, lalo na sa loob ng katawan ng ina nito. Sa loob lamang ng 5 minuto, nakarating sila sa isang misteryosong lugar. Wala ng lupa dito, tanging isang malaking vortex. Sa bawat tapos ng isang cycle, naglalabas ito ng mga alon ng malamig na enerhiya sa paligid. Kung makita ni Wang Lin ang vortex, matutukoy niya na dito matatagpuan ang ulo ng Moongazer Serpent. Dito rin matatagpuan ang Moon Essence. Pagdating dito, biglang binuksan ng Moongazer Serpent ang bibig nito at dumura. Agad na itinapon si Wang Lin palabas. Wala pa siyang pagkakataon upang magtanggol bago siya tuluyang nawala sa vortex. Ang malaking bilang ng mga Moongazer Serpents ay humiga at nanatiling walang galaw. Sa loob ng vortex, nang pumasok si Wang Lin, kumislap ang kanyang mga mata. Pagkatapos siyang lamunin ng Moongazer Serpent, agad na pumasok sa kanyang katawan ng isang misteryosong lakas at pinigilan ng operasyon ng kanyang orihinal na enerhiya. Parang ang kanyang orihinal na kaluluwa ay nahati mula sa kanyang katawan at siya ay naging isang mortal mula sa isang cultivator. Nagdulot ito ng matinding pagkabigla kay Wang Lin. Ngunit agad niyang napansin na ang Ancient God Leather Armor ay naglabas ng isang puwersa ng pagsipsip na agad na sinipsip ang misteryosong lakas. Dahil dito, nagpatuloy ang operasyon ng kanyang orihinal na enerhiya. Pagkatapos itapon si Wang Lin sa vortex, natutunan niyang malinaw na makita ang kanyang paligid. Ang nakita niya ay nagdulot ng matinding paghinga at pagkabigla. Ito ay isang mahaba at makipot na espasyo. Ang mga tentacle ay nakausli mula sa walang hanggan at dahan-daang umiindayog. Nakita ni Wang Lin ang isang malaking furnace na nakatali ng walang katapusang tentacles na parang sinusubukang sumipsip ng aura nito. Minsan, ang isang malaking bukol ay gumagalaw sa loob ng mga tentacles. Ang furnace na ito ay pag-aari ni Greed. Ang furnace na ito ay nagdulot lamang kay Wang Lin upang huminga ng malamig na hangin. Ang higit na ikinagulat niya ay ang mga tao na nakatali sa mga tentacles. Ang mga tao ay hubad at napakapayat. May mga lalaki at babae, matanda at bata, na lahat ay siksik. Halos bawat tentacle ay nakabalot sa isang tao. Ang mga mata ng mga taong ito ay nakapikit at halos walang buhay mula sa kanilang mga katawan, parang mga bangkay. Ang mga tentacles na nakabalot sa kanila ay malinaw na sumisipsip ng kanilang buhay. Wala siyang kilala sa kanila. Daman niya na hindi lahat sa kanila ay mga cultivator, may mga mortal na kasama sila. Halimbawa, ang batang tila 6 o 7 taon lamang. Kahit na ang katawan nito ay tuyo na, kaya pa rin ni Wang Lin makilala na siya ay isang bata. Sa puntong iyon, siya ay kalansay na lang at walang senyales ng buhay. Ang kanyang mukha ay may ekspresyon ng matinding sakit at despisyo. Isang lamig ang dumaan sa puso ni Wang Lin at pumasok sa paligid niya. Ang kanyang mata ay damako sa kaloob-looban ng lugar na ito, at walang katapusan ito. Maaari ni Wang Lin imagine na doon ay may mas maraming tentacles at bawat tentacle ay may nakatali na tao. Moongazer Serpent, tahimik na nagmuni si Wang Lin. Nahulaan niyang ang mga taong ito ay kinuha ng Moongazer Serpent sa pagdaan ng mga taon at naging isang pinagmumulan ng buhay para sa Moongazer Serpent. May isang nakakatakot na ideya na pumasok sa isipan ni Wang Lin. Noong ang Moongazer Serpent ay nasa planetang Yunzia, may mga guho ng mga lungsod dito. Ang planetang Yunzia ay dating may mga mag-aaral ng kultibasyon at mga mortal. Umalis ba sila? Talagang umalis. Malalim na huminga si Wang Lin at ipinakita ang isang komplikadong ekspresyon. Nakatutok pa rin ang kanyang mga mata sa batang lalaki. Sa puntong ito, maraming mga tentacle ang lumitaw mula sa kalawakan at mabilis na gumalaw patungo kay Wang Lin. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Kung wala siya ng Ancient God Leather Armor, magiging katulad siya ng mga mortal na ito. Wala siyang laban sa mga tentacle na unti-unting sumisipsip ng kanyang buhay. Ngunit ngayon, lumitaw ang isang malupit na intensyon sa mga mata ni Wang Lin. Hindi niya hinawakan ng mga tentacle, kundi mabilis siyang umiwas at nagmamadaling tumakbo patungo sa malaking pagan. Maliban na lamang kung kinakailangan, hindi nais ni Wang Lin na sirain ang mga tentacle na ito. Kung ginawa niya ito at na-detect siya ng Moongazer Serpent, maaaring gumawa ito ng bagong hakbang. Habang tumatakbo siya, hindi tumama ang mga tentacle. Ang katawan ni Wang Lin ay parang usok nang makarating siya sa tabi ng malaking pagan.
Ang Pogen ay naglalabas ng isang sinaunang aura na unti-unting kumakalat. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Ang aura sa loob ng Pogen ay mas malakas. Ang mga tentacle sa paligid ng Pogen ay nakabalot lamang sa ibabaw, parang ayaw nilang pumasok sa loob. Sa puntong ito, marami pang tentacle ang lumitaw mula sa kalawakan at patungo kay Wang Lin. Hindi nag-atubili si Wang Lin at pumasok siya diretso sa Pogen. Nang pumasok siya, isang malakas na puwersa ang sumabog mula sa vortex sa pintuan. Hindi nagtagal, isang kaakit-akit na anino ng isang babae ang lumitaw sa loob ng vortex. Mapatla ang kanyang mukha at nakapikit ang kanyang mga mata. Malinaw na nawalan siya ng malay. Paglabas niya, kalahating mga tentacle ang dumapos sa kanya. Ibinabalot siya ng mga ito at patuloy na sinisipsip ang kanyang buhay. Nang pumasok si Wang Lin sa Pogen, malinaw niyang nakita ang hitsura ng babae. Siya si Yao Bindian. Makikita sa mga damit ni Yao Bindian ang mga bakas ng pagkasira habang ang mga tentacle ay nakabalot sa kanya. Hindi rin nakaligtas ang kanyang bag na may laman at ito ay bumagsak. Ang mga damit ni Yao Bindian ay basag na at ipinapakita ang maraming balat. Sa oras na ito, kumurap ang kanyang mga pilikmata at binuksan ang kanyang mga mata. Kabanata 837. Pogen. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin nang pumasok siya sa Pogen. Ang espasyo sa loob ng Pogen ay limitado at agad na nagsimulang gumalaw ni Wang Lin ang energy ng kanyang pinagmulan sa kanyang katawan. Ang mga tentacle na tumutok sa kanya ay umikot sa paligid ng Pogen. Gayunpaman, hindi nila pinilit pumasok sa Pogen at nanatili lang sila sa labas nito. Huminga ng malalim si Wang Lin, parang nakahinga siya ng maluwag. Ang lugar na ito ay maaari lamang ituring na pansamantalang ligtas. Nagsimula siyang mag-isip at hindi pinansin ang lahat ng nasa labas. Pagkatapos, naupo siya at nagsimulang mag-ensayo ng cultivation habang nakapikit ang mga mata. Sa sandaling ipinikit niya ang mga mata, may kumislap sa kanyang anino at lumabas si Tashan. Naupo si Tashan, at kung may senyales ng panganib, agad siyang kikilos. Habang nakaupo si Wang Lin, naramdaman niya ang pagod sa kanyang puso. Mula nang pumasok siya sa Thunder Celestial Realm, palagi siyang alerto. Pagkatapos niyang umalis sa Thunder Celestial Realm, ipinadala siya sa Nether Beast at tanging pagkatapos ng isang brutal na labanan siya nakalabas. Nagsimula sana siyang maghanap ng si Liyun upang pag-aralan ang mga restriction at magpahinga ng kaunti matapos niyang pangunahan ng Chosen Immortal Clan patungo sa planetang Qinglin. Subalit ang mga nangyari pagkatapos ay nagpilit kay Wang Lin na maging malupit at lumaban. Ang pagsubok ng pamilya Yao at ang pakikilahok ng ibang mga pamilya ng cultivation ay nagpilit kay Wang Lin na tumakas. Bagaman hawak niya ang kalamangan, isang sitwasyon na kung saan isang sandali ng kapabayaan ay magdudulot ng malubhang pinsala o kamatayan ay nakakapagod. Ito ay patuloy na naiipon sa kanyang katawan, at ngayon na nakaupo siya sa loob ng Pogen, saka lang siya nakaramdam ng kaunting ginhawa. Sigurado akong nagdusa ng malubhang casualties ang mga cultivador sa labas dahil sa atake ng Moongazer Serpent. Naniniwala akong wala nang manghuhuli sa akin sa loob ng maikling panahon. Kahit na dumating sila, hindi nila ako matutuklasan sa katawan ng Moongazer Serpent. Bagamat delikado ang lugar na ito rin ay napakaligtas. Nakapikit ang mga mata ni Wang Lin habang ang energy ng pinagmulan ay umiikot sa kanyang katawan at dahan-daang pinapalakas ang kanyang kaluluwa ng pinagmulan. Habang umiikot ang energy ng pinagmulan sa kanyang katawan, naramdaman ni Wang Lin ang matinding sakit mula sa kanyang kaluluwa ng pinagmulan. Naharap siya sa maraming krisis sa mga nakaraang panahon. Kung hindi dahil sa Ancient God Leather Armor, patay na siya ng maraming beses. Ang kalupitan ng mundo ng cultivation, kung saan ang iyong buhay ay maaaring magtapos sa anumang sandali, ay hindi nakagalaw sa puso ni Wang Lin. Sanay na siya sa ganitong mga karanasan dahil sa kanyang panahon sa Alliance Star System. Maaaring sabihin na ang ganitong klase ng karanasan ay sumama na sa kanya sa karamihan ng kanyang buhay. Ang spell ni Yao Bindian ay labis na nakakasira sa kaluluwa ng pinagmulan. Kung hindi dahil sa Ancient God Leather Armor, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at may lumitaw na malamig na ekspresyon mula sa kanyang mga mata. Hindi masyadong nasira ang katawan niya, karamihan sa kanyang kaluluwa ng pinagmulan. Gayunpaman, salamat sa Ancient God Leather Armor, hindi ito naging masyadong malubha. Ngayon na siya ay nakapagsimula ng magpahinga, nagsimula siyang magtuon sa kanyang cultivation. Maraming tentacle ang dumadaloy sa labas ng Pogen. Malapit sa vortex, hindi nagpanik si Yao Bindian at nanatiling kalmado. Nang tumakas siya mula sa Moongazer Serpent, nilamon siya ng isang malaking Moongazer Serpent. Isang misteryosong kapangyarihan ang pumasok agad sa kanyang katawan at inihiwalay ang energy ng pinagmulan mula sa kanyang katawan, kaya't naging mortal siya. Hindi nagtagal, nawalan siya ng malay. Nang magising siya, napansin niyang nandito siya. Ang mga tentacle ay mahigpit na nakabalot sa kanya. Isang malamig na pakiramdam ang damaloy mula sa mga tentacle at kumalat sa kanyang katawan. Ang energy ng pinagmulan sa kanyang katawan ay unti-unting nauubos.
Hindi mabilis ang prosesong ito, ngunit hindi ito tumitigil. Tahimik ang mga mata ni Yao Binyan. Palagi siyang naghahanap ng Dao at kalmado ang personalidad. Kahit na alam niyang nawawala ang energy ng pinagmulan, alam niyang walang may dudulot na tulong ang magpanik. Tanging sa pamamagitan ng pagiging kalmado ay makakahanap siya ng paraan upang makatakas. Subalit, nang makita niya ang kanyang paligid, agad na naging mapatla ang kanyang mukha. Ang mga taong natuyo at nakabalot sa maraming tentacle ay halos magpabagsak kay Yao Binyan sa kanyang kalmado. Matapos ang matagal na panahon, huminga siya ng malalim upang pilitin ang sarili na kalmado. Napansin niyang ang tentacle na nakabalot sa kanya ay hindi lang kumukonsumo ng kanyang energy ng pinagmulan kundi pati na rin ang kanyang buhay. Mga mata, isara. Tahimik na nag-isip si Yao Binyan ng ilang saglit. Kalmado ang kanyang puso habang isinusara niya ang mga mata. Mga tainga, isara. Ang kanyang katawan ay bahagyang ng inig habang isinara ang kanyang mga tainga at iniwasan ang lahat ng nasa labas. Hinga, mawala. Sa mga sandaling ito, ang katawan ni Yao Binyan ay lumuwag at nawalan siya ng hininga. Isara ang kaluluwa. Tumigil na ng tuluyan ang kaluluwa ng pinagmulan. Bagamat nahihiwalay ito mula sa kanyang energy ng pinagmulan, ang kaluluwa ng pinagmulan ay ganap na isinara sa isang misteryosong lugar. Isara ang pag-iral. Lahat ng nabubuhay ay may pag-iral. Sa mga sandaling ito, nagdesisyon si Yao Binyan na isara ang kanyang pag-iral. Ang lahat ng buhay na sigla ay nawala mula sa kanyang katawan. Nakalutang siya doon na parang patay. Nakarating na si Yao Binyan sa antas ng silang existence ng Soul Seal Celestial Spell. Hindi gaanong mahalaga ang talento sa paglinang ng spell na ito. Sa halip, may mahigpit na pangangailangan ng Dao Heart upang hindi maligaw sa spell na ito. Matapos ang ganap na pagsasara sa kanyang sarili, nagkaroon ng tunog ng pag-crack mula sa loob ng kanyang katawan. Isang manipis na layer ng yelo ang lumitaw mula sa loob ng kanyang katawan at mabilis na kumalat. Ang kristal na yelo ay nisil ang tentacle na nakabalot sa kanya. Ang malamig na enerhiya mula sa kanyang katawan ay naging mas malakas habang ang yelo ay unti-unting tumataas. Sa huli, higit sa 3 talampakan ng yelo ang nakapaligid sa kanya. Nakalabas siya ng kalahating hubad at nakasil sa yelo. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado at nakakakilig sa puso ng sinuman. Dahan-daang lumipas ang oras. Walang palatandaan ng araw sa loob ng katawan ng Moongazer Serpent. Ang malaking katawan ng Moongazer Serpent ay dahan-daang naglalakbay sa Northern Domain. Sa isang araw, huminto ang Moongazer Serpent. Ito ay malalim sa Northern Domain. Wala masyadong mga bituin dito at walang mga planetang cultivation sa paligid. Matapos huminto ang Moongazer Serpent, dahan-dahan itong bumaluktot at naging isang planetang cultivation muli. Ang mga tentacles sa paligid nito ay nag-contract at maraming itim na usok ang lumabas, pinalilibutan ng planeta. Ang mga tentacle ay naging mas maikli at maikli hanggang sa naging 1,000 talampakan ng haba. Ang mga ito ay gumagalaw-galaw sa ibabaw ng planeta at ang paligid ay naging tahimik muli. Sa loob ng misteryoso at makitid na espasyo sa loob ng katawan ng Moongazer Serpent, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Ang mga sugat sa kaluluwa ng pinagmulan ay hindi madaling gumaling. Pagkatapos ng buong panahon ng cultivation, nakabawi lang siya ng 80%. Ang mga mata ni Wang Lin ay parang kidlat habang tinitingnan ng Pogen sa paligid niya. Ang Pogen ay naglalaman ng isang malakas na sinaunang Diyos na aura. Bagamat patuloy itong hinihigop ng Moongazer Serpent, malakas pa rin ito. Hindi ako pinatay ng Moongazer Serpent kundi itinapon ako dito. Bukod sa pagsipsip ng buhay, dito rin hinihigop ng Moongazer Serpent ang sinaunang Diyos na aura. Nagsimula si Wang Lin mag-isip. Malinaw na kapag natagpuan ng malaking Moongazer Serpent ang isang tao o bagay na may sinaunang Diyos na aura, itatapon ito dito. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at mamerming, ibig sabihin, tiyak na may iba pang mga bagay na may kaugnayan sa sinaunang Diyos dito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng misteryosong liwanag habang itinataas ang kanyang kamay at ipinagdikit ito sa pader ng Pogen. Mabilis na pumasok ang kanyang divine sense sa loob ng Pogen. Kung nagawa ni Grid na gawin kanya, kaya ko rin. Pumasok ang divine sense ni Wang Lin sa Pogen. Sa sandaling iyon, agad niyang naramdaman ang isang malakas na puwersa ng pagsipsip na hinihigop ang kanyang kaluluwa ng pinagmulan. Nakahanda si Wang Lin sa puwersa ng pagsuso. Maliwanag na ito ay mula sa mga tentakulo na nakabalot sa palibot ng Pogen. Ang kanyang pinagmulan na kaluluwa ay matatag tulad ng isang nag-iisang bangka sa gitna ng malalakas na alon habang siya'y nagpapakadalubhasa at nagsusumikap na makapasok ng mas malalim sa Pogen. Ang kanyang dibinong pandama ay dahan-daang kumalat sa buong Pogen habang tinitiis ang puwersa ng pagsuso at nag-iwan ng kanyang marka. Ngunit, wala siyang naramdamang kontrol sa ito. Nakakunot ang noo ni Wang Lin at hindi sumuko. Muling kumalat ang kanyang dibinong pandama sa buong Pogen, at nag-iwan siya ng mga marka ng 1 pulgada bawat isa. Ang prosesong ito ay napakabagal.
Kinailangan niyang labanan ang puwersa ng pagsuso habang ginagawa ito, na mahirap para kay Wang Lin batay sa kanyang antas ng pagsasanay. Dahan-daang lumipas ang oras, ngunit hindi tumigil si Wang Lin. Habang patuloy niyang iniimprenta ang kanyang marka sa Pogen, tila nakakita siya ng mga palatandaan. Mayroong isang runa na inukit sa kanto ng labas ng Pogen. Ang runa ay napakakomplikado, at bagamat ito ay inukit sa Pogen, hindi ito inukit ng malalim. Mula sa ibabaw, mahirap makita ito gamit ang mata. Kahit nagamit ang dibinong pandama, maliban na lamang kung maghahanap ng paisa-isa tulad ni Wang Lin, imposibleng mapansin ito. Mayroong isang bakas ng dibinong pandama na naimprinta sa runang ito. Nang suriin ito ng dibinong pandama ni Wang Lin, agad na naging malamig ang kanyang mga mata. Malinaw niyang naramdaman ng isang bakas ng aura ni Grid sa imprint na iyon. Hindi patay si Grid. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig at dahan-dahan siyang huminahon pagkatapos ng matagal na oras. Hindi patay si Grid. Nandoon pa ang kanyang imprint, kaya hindi ko makokontrol ang Pogen, ngunit kung nandoon pa ang kanyang imprint, bakit ko pa kayang mag-iwan ng marka sa Pogen na ito? Habang nag-iisip si Wang Lin, bigla niyang naisip ang tungkol sa runa kung saan nandoon ang imprint ni Grid. Ang dambuhalang Pogen na ito ay pinino at itinapon ng isang sinaunang Diyos. Sa mga alaala ng sinaunang Diyos, tanging ang itsura ng Pogen lamang ang nandoon at wala itong paraan ng paggamit. Sa wakas, ang pagmamana ng alaala na nakuha ko ay hindi kumpleto. Ang dibinong pandama ni Wang Lin ay kumalat sa buong Pogen at sinimulang obserbahan ang runa. Pagkatapos ng matagal na panahon, ang kanyang mga mata ay unti-unting lumiwanag. Bagamat may kalabanan siya kay Grid, ngayon ay hindi niya maiwasang makaramdam ng isang bahagyang paghanga kay Grid. Talaga palang may talento si Grid. Maliwanag na hindi niya alam kung paano gamitin ang Pogen nang una niyang makuha ito at hindi niya ito makontrol. Kaya nahanap niya ang hindi kilalang runa na inukit niya sa Pogen at ikinakabit ito sa ilang mga kakayahan sa loob. Ang aktwal na kontrol na ginawa niya ay ang runang ito, at sa pamamagitan ng pagkontrol dito, nagamit niya ang ilan sa mga kakayahan ng Pogen. Huminga ng malalim si Wang Lin at walang alinlangan na pinagsama-sama ang kanyang lahat ng dibinong pandama patungo sa runang iyon. Matapos tanggalin ang imprint ng dibinong pandama ni Grid, ang Pogen ay babalik sa kanyang orihinal na may-ari. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng kasiyahan. Habang ang kanyang dibinong pandama ay malapit ng tanggalin ang imprint ng dibinong pandama ni Grid, bigla ang nagbago ang kanyang ekspresyon at huminto ang kanyang dibinong pandama. Agad na umatras ang kanyang dibinong pandama mula sa Pogen pabalik sa kanyang katawan. Kabanata 838. Binyan. Bumuo si Wang Lin ng mga selyo gamit ang kanyang kamay at ipinahid ito sa kanyang dibdib ng ilang ulit. Ang kanyang aura ay tuluyang nawala at nag-iwan siya ng bakas ng dibinong pandama upang obserbahan ang nangyayari sa labas. Ang isang malamig na aura ay mabilis na pumuno sa makitid na espasyo. Ang pinagmulan ng malamig na aura ay isang payat na tao na nakabalot ng mga tentikulo. Ang taong ito ay isang matandang lalaki. Sa simula, wala ng buhay na naruroon sa kanyang katawan, ngunit habang ang malamig na aura ay pumuno sa paligid, isang malakas na alon ng buhay ang pumasok sa kanyang katawan. Ang buhay na ito ay napakabigat na ikinabasag ang katawan ng matandang lalaki na parang isang lobo. Ngunit ang kakaibang bagay ay nananatiling nakapikit ang mga mata ng matandang lalaki na parang walang senyales ng pagbukas. Nang makita ito ng dibinong pandama ni Wang Lin, nayanig ang kanyang isipan. Dahil sa kanyang antas ng pagsasanay at ang dumi ng buhay at kamatayan, malinaw niyang nakita na may bakas ng aura ng kamatayan sa loob ng buhay na iyon. Gayunpaman, ang aura ng kamatayan ay lubos na pinigilan ng buhay. Habang tumataas ang buhay, pinalaki pa ang katawan ng matandang lalaki. May serye ng tunog na parang pumutok ang mga buto ng katawan ng matandang lalaki, na parabang hindi na kayang tiisin ng mga ito ang lakas ng puwersa. Bilang resulta, nang wala na ang mga buto na nagdudugtong sa katawan, pumulandet pa ito ng higit. Ang malamig na enerhiya ay kumalat ng mabilis mula sa katawan ng matandang lalaki, na nagdulot ng malupit na lamig sa paligid. Maging ang mga tentikulo ay dahan-daang umatras. Sa sandaling ang katawan ng matandang lalaki ay lumaki sa isang tiyak na laki, halos naging isang bola ng laman, isang bukol ang lumitaw. Ang bukol na ito ay mabilis na gumalaw sa loob ng katawan ng matandang lalaki. Muffled ngunit matalim na mga sigaw ang nanggaling mula sa loob ng katawan ng matandang lalaki. Kilalang kilala ni Wang Lin ang tunog na iyon. Nang marinig ni Wang Lin ito, naging napakadilim ng kanyang ekspresyon. Sa sandaling ito, ang katawan ng matandang lalaki ay kumilos at isang bitik ang lumitaw sa kanyang katawan. Isang malaking alon ng malamig na enerhiya ang lumabas mula sa bitik, at pagkatapos ay isang matalim na angal ang narinig mula sa loob ng katawan na parang labis na nasisiyahan. Ang mga walang katapusang tentikulo ay nagsimulang mag-alaw, na parang tinatanggap ang pagsilang ng kanilang sariling uri. Matapos ang isang saglit, isang 20 talampakang mahahabang bagay ang lumabas mula sa bitik sa katawan ng matandang lalaki. Patuloy itong ikinokonekta ang katawan nito hanggang sa tuluyang sumabog ang katawan ng matandang lalaki.
Walang laman o dugo, tanging isang pagsabog ng malamig na enerhiya. Pagkatapos, ang bagay na 20 talampakan ng haba ay pumutok at lumabas. Gulat na gulat si Wang Lin nang makita niya na ito ay isang batang Moongazer Serpent. Ang Moongazer Serpent na ito ay malinaw na isang bagong panganak, at lahat ng tentakulo sa katawan nito ay transparent. Paglabas nito, agad itong lumiko at nilunok ang katawan ng matandang lalaki na nakolaps. Ang katawan ng matandang lalaki ay parang natutunaw at nilamon ng maliit na Moongazer Serpent. Patuloy na gumagalaw ang katawan nito habang ini-absorb ang malamig na enerhiya sa paligid. Mabilis na lumaki ang katawan nito mula sa 20 talampakan hanggang 100 talampakan. Ang mga tentakulo sa paligid ng katawan nito ay dahan-daang naging madilim na pula at naging brutal. Habang kumikilos ang katawan nito, parang kidlat na tumakbo ito patungo sa vortex sa harap. Walang hadlang nang dumaan ito sa vortex. Pagkatapos ng Moongazer Serpent ay umalis, ang mga tentakulo ay dahan-daang bumalik sa normal. Ang malamig na enerhiya ay unti-unting nawala habang ito ay ini-absorb ng mga tentakulo. Bumalik na sa normal ang lahat, ngunit may isang tao na nawawala. Ang mga tentakulo na nakabalot sa matandang lalaki ay dahan-daang umatras at naglaho sa walang hanggan. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Walang duda na may maraming Moongazer Serpents. Ayon sa mga alaala ni Tusi, kung ang isang Moongazer Serpent ay lumabas sa katawan ng isang sinaunang Diyos ng matagal, tiyak na mamamatay ito. Gayunpaman, hindi lamang hindi namatay ang Moongazer Serpent na ito, ginamit pa nito ang mga katawan ng mga cultivator at mortal upang makabuo ng bagong buhay. Halos nabuo nito ang isang cycle ng buhay. Tiyak na dumaan ang Moongazer Serpent na ito sa isang kahangahangang pagbabago sa loob ng mga hindi mabilang na taon, kung hindi, magiging imposible ito. May malinaw na pagkaunawa si Wang Lin sa Moongazer Serpent, at sa ngayon ay maaari niyang hulaan ng 70% hanggang 80% ng nangyari. Tahimik niyang pinag-isipan ng ilang sandali. Pagkatapos ng katahimikan, kumalat muli ang kanyang dibinong pandama patungo sa runa sa Pagan. Nang matamaan ang kanyang pandama ang runa, naging malamig ang kanyang mga mata at walang awa niyang binangga ang dibinong pandama ni Greed. Kahit na nasa rurok na si Greed, ang kanyang antas ng pagsasanay ay halos kasing taas ng kasalukuyang Wang Lin. Dahil sa malubhang pinsala, ang imprint niya ay napakabigat. Pagkatapos ma-take ng dibinong pandama ni Wang Lin, hindi nagtagal ay nag-collapse ito. Sa sandaling na wipe out ang dibinong pandama ni Greed, hindi nagdalawang isip si Wang Lin na iwan ang kanyang imprint sa runa. Dumaan si Greed sa halos tiyak na sitwasyon ng kamatayan upang makuha ang malaking Pagan na ito. Alam niyang isang yaman ito, ngunit hindi niya kayang kontrolin ito. Sa isang pagkakataon, naisip niyang gumawa ng isang komplikadong paraan upang kontrolin ito at gumugol ng mahigit sa 1,000 taon upang makuha ang runa. Inukit niya ng maingat ang runa sa Pagan upang kontrolin ito, ngunit ngayon ang lahat ng ito ay naging pabor kay Wang Lin. Habang ang kanyang dibinong pandama ay ini-imprinte sa runa, isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw sa loob ni Wang Lin. Ito ay isang pamilyar na pakiramdam at nagkaroon ng koneksyon sa Ancient God Leather Armor. Gayunpaman, ang pakiramdam na ito ay parang isang bulaklak sa hamog, malabo. Para bang may isang layer na nagse-separate sa kanya at hindi niya lubos na matanggap. Alam ni Wang Lin na mali ang paraan ng pagkontrol sa Pagan at shortcut lamang ito tulad ni Greed. Bagamat ito ay nagbigay sa kanya ng pangunahing kontrol, hindi ito magbibigay sa kanya ng buong kapangyarihan ng Pagan. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay kumislap at mamerming, hanggang sa makabalik ako sa Alliance Star System, ipapakita ng Pagan ang tunay na kapangyarihan nito sa kamay ng aking orihinal na katawan. Pagkatapos, parehong kanyang binuo ang mga kamay ng mga selyo ayon sa malabong pakiramdam na iyon. Sa isang pag-iisip mula sa kanyang dibinong pandama, ang Pagan ay nayanig at naglabas ng isang alingaw-ngaw. Ang mga ripple ay kumalat mula sa Pagan at lumabas ang puting gas. Ang puting gas ay napakabigat at pumaligid kay Wang Lin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Wang Lin na siya ay isa na sa Pagan. Isa itong kamangha-manghang pakiramdam. Para bang siya na mismo ang Pagan. Sa isang pag-iisip, malumanay na sinabi ni Wang Lin, magbago ng posisyon. Matapos niyang sabihin ang dalawang salitang iyon, ang Pagan ay nayanig at naglaho. Nang muling lumitaw, ito ay nasa labas ng mga tentakulo. Ang kakaibang bagay ay hindi gumalaw ang mga tentakulo at nanatili sa kanilang orihinal na posisyon. Para bang sa kanila, ang Pagan ay nandoon pa rin. Lumabas si Wang Lin mula sa Pagan at sinundan siya ng puting gas. Sa sandaling iyon, para siyang isang celestial na nakasakay sa ulap. Tapos, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at tumingin kay Yao Bingyan. Nang kumalat ang dibinong pandama niya sa Pagan kanina, napansin niya si Yao Bingyan. Ngunit nakatutok siya sa pagpapalimbag ng Pagan, kaya hindi niya ito masyadong tinutukan. Ngayon na nakuha niya ang Pagan, mayroon siyang oras upang pagmasdan siya.
Sa pamamagitan ng yelo, ang kalahating hubad na katawan ni Yao Bingyan ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam ng kagandahan. Maganda na si Yao Bingyan, ngunit sa kanyang mga mata na nakapikit, hindi na siya nagbigay ng lamig tulad dati. Sa halip, may isang magaan na pakiramdam. Gayunpaman, wala itong epekto kay Wang Lin, at ang kanyang mga mata ay kasing tahimik ng tubig. Talaga nga, ang paraan ng pagsasanay ng babaeng ito ay kakaiba. Kahit na nahiwalay ang kanyang pinagmulan na enerhiya mula sa kanya, nakapagpanatili pa rin siya ng proteksyon. Ipinagbawal niya ang lahat sa loob ng kanyang katawan, kaya hindi kayang kainin ng Moongazer Serpent. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ng Moongazer Serpent. Bagamat gumagana ang pamamaraang ito, mahuhulaan ko na malapit nang mag-collapse ang yelo na ito. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig habang pinag-isipan ito, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kanang kamay at pinindot pababa sa yelo. Matagal mo na akong tinutugis at halos pinatay ako ng 2 beses. Kung hindi ako maghihiganti, hindi na ako magiging Wang Lin. Nagpakita si Wang Lin ng ngiti at walang awan na pinindot ang yelo. Isang malaking alon ng pinagmula na enerhiya mula sa katawan ni Wang Lin ang damaloy mula sa kanyang daliri patungo sa yelo. Isang malakas na tunog ang narinig at malalaking bitik ang nagsimulang lumitaw sa yelo na may daliri ni Wang Lin bilang sentro. Ang mga bitik ay huminto 1 pulgada mula sa katawan ni Yao Bingyan at hindi na nakapagpatuloy. Habang tinatitigan ni Wang Lin si Yao Bingyan sa loob ng yelo, ang kanyang mga mata ay naging malamig. Mas maraming pinagmula na enerhiya mula sa kanyang katawan ng damaloy patungo sa kanyang daliri at pumasok sa yelo. Habang naririnig ang tunog ng pagputok, hindi tumigil si Wang Lin. Patuloy niyang iniikot si Yao Bingyan at itinuturo ang iba't ibang lugar. Malalaking piraso ng yelo ang natanggal hanggang 1 pulgada na lang ng yelo ang natira sa paligid ni Yao Bingyan. Ang babaeng ito ay tiyak na isa sa pinakamahusay ng 3 henerasyon ng pamilya Yao. Dahil gusto ng pamilya Yao na patayin ako, gagawin ko siyang isang Celestial Guard. Kahit mabaygo, wala itong halaga. Ang puso ni Wang Lin ay matibay. Hanggang kalaban, walang awa. Kahit na ang kalaban ay isang napakagandang nilalang, hindi siya magpapakita ng awa. Bukod dito, kahit maganda siya, hindi siya maihahambing kay Liu Mei. Lahat ng ito ay karma. Kung hindi mo ako tinutugis, hindi mangyayari ang lahat ng ito ngayon. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang bibig at nagbunyi ng asensya ng pinagmula na direktang pinaligid ang yelo sa paligid ni Yao Bingyan. Habang pinapalakas ang pag-grind sa yelo, patuloy na tumutok ang kanang kamay ni Wang Lin sa yelo. Patuloy na naririnig ang tunog ng pag-crack, at nagsimulang mag-crack ang yelo sa paligid niya. Sa katotohanan, kung ang kanyang pinagmula na enerhiya ay nandoon nang gamitin niya ang spell na ito, hindi ito madali sirain ni Wang Lin. Ngunit dahil ang kanyang pinagmula na enerhiya ay nawala, nagkaroon si Wang Lin ng pagkakataon. Hindi inaasahan ni Yao Bingyan na narito si Wang Lin sa tabi niya. Bukod dito, hindi niya inaasahan na mapanatili ni Wang Lin ang pinagmula na enerhiya dahil sa Ancient God Leather Armor at magamit ang lakas ng malaya. Pagkatapos magsimulang mag-collapse ang yelo sa paligid ni Yao Bingyan, dahan-dahan siyang nagbukas ng kanyang mga mata at tumingin kay Wang Lin. Kabanata 839. Perfect Seal. Sa sandaling binuksan ni Yao Bingyan ang kanyang mga mata, ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig at nagpakita ng isang ngiti. Ang kanyang kanang kamay ay bumukas at ang enerhiya ng pinagmulan ay mabilis na nagtipon sa 5 daliri niya. Ang 5 daliring ito ay kumikislap ng maliwanag ng iPad niya sa yelo sa paligid ni Yao Bingyan. Pagkatapos ay mabilis na umatras si Wang Lin. Ang puting gas ay pumulibot sa kanyang katawan, kaya iniangat niya ang kanyang kamay at walang awang pinutol. Ang pagputol na ito ay hindi nakatuon kay Yao Bingyan kundi sa mga tentacle na kumapit sa kanya. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Ito ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Nang dama po ang 5 sinag ng enerhiya ng pinagmulan sa yelo sa paligid ni Yao Bingyan, nagsunod-sunod na tunog ng pagsabog ang narinig habang tumchuan sila sa yelo tulad ng 5 makamandag na dragon patungo kay Yao Bingyan. Ano ang, iyong, daw, hindi man lang umiwas o tumingin si Yao Bingyan sa 5 dragon na tumatakbo patungo sa kanya. Ang mukha niya ay mapotla, ngunit nagpakita ito ng matibay na hitsura, ipinapakita ang kanyang matibay na daw na puso. Sa sandaling ito ng panganib, isinantibi niya ang lahat maliban sa kanyang daw na puso at nagsimula ng isang laban ng dumin kay Wang Lin. Ngunit, inasahan na ni Wang Lin na gagawin niya ito bago pa man siya magbukas ng mga mata. Mas tamang sabihin, si Wang Lin at si Yao Bingyan, sa ilang aspeto, ay parehong uri ng tao. Kahit na mamamatay na sila, ibubuhos nila ang lahat. Kahit na sila'y nakatakdang mamatay, isasama nila ang isa't isa sa siklo ng muling pagsilang. Sa sandaling binuksan ni Yao Bingyan ang kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Isang ilusyonaryong imahe ang lumitaw sa harap niya. Ito ay imahe ng isang babae. Mas tumpak, isang batang babae na nasa edad 14 hanggang 15. Ang batang babae ay may buhok na nakatali sa isang buwan at may hitsurang mahina at walang magawa.
Binuksan niya ang bibig upang magsalita, ngunit walang tunog na lumabas. Tila ba siya ay pipi? Sa sandaling lumitaw ang batang babae, isang malungkot na daw na dumi ang kumalat patungo kay Wang Lin. Ngunit sa sandaling iyon, ang heavenly chop na ipinadala ni Wang Lin ay umabot sa mga tentacle na nakapalibot kay Yao Bingyan. Maayos na nakontrol ni Wang Lin ang lakas ng heavenly chop. Hindi ito sapat upang saktan ang mga tentacle ngunit sapat na upang pasiglahin ang mga ito. Nang tumama ang heavenly chop sa mga tentacle, bigla silang kumunot. Nang kumunot ang mga tentacle, ang mukha ni Yao Bingyan ay agad na naging mapotla at bumuga siya ng dugo mula sa kanyang bibig. May mga tunog ding nanggaling sa kanyang katawan. Tila hindi na kayang tiisin ng kanyang mga buto ang presyon. Habang ang mga tentacle ay kumukontra, bigla silang nagsimulang gumalaw ng mabilis. Pinapalakas ng heavenly chop ang mga tentacle at pinapabaliw sila. Ang mga mata ni Yao Bingyan ay kumupas. Dahil ang kanyang katawan ay hiwalay mula sa kanyang enerhiya ng pinagmulan, siya ay parang isang mortal. Habang siya ay binabagsak ng mga tentacle, nagpakita siya ng mapait na ngiti at sunak ang pag-asa sa kanyang mga mata. Ang sakit mula sa kanyang katawan ay hindi nakapagpapabago ng kanyang daw na puso. Gayunpaman, ang mga tentacle na pinasigla ay nagsimulang sumipsip ng mabagsik. Hindi lamang nila sinipsip ang kanyang vitality at enerhiya ng pinagmulan, kundi pati na rin ang kanyang dao. Ang ilusyonaryong batang babae na lumitaw kay Yao Bingyan ay naging malabo at pagkatapos ay ganap na nawala. Kapatid, tumingin si Yao Bingyan sa batang nawala at pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang vitality at dao ay mabilis na sinipsip ng mga tentacle. Inisip na ni Wang Lin ang lahat bago niya pinili na sirain ang yelo. Kung hindi siya magising, hindi ito magiging problema, ngunit kahit magising siya, dahil sa pagkaladkad ng mga tentacle, hindi natatakot si Wang Lin. Ang kanyang inaasahan ay nasa bilis at inisyatiba. Sa sandaling kumalat ang dumi ni Yao Bingyan, ito ay nawala, ngunit ang matinding kalungkutan ay nanatili. Ito ay nagpagulat kay Wang Lin, at ang kanyang mga mata ay kumislap. Nang hindi nag-aalangan, tinuro niya ang kanyang kanang kamay patungo sa katawan ni Yao Bingyan. Ang mga tunog ng pagsabog ay mabilis na narinig habang ang yelo sa paligid ni Yao Bingyan ay ganap na gumuho, ipinapakita ang kanyang katawan. Hindi tumigil ang kanang kamay ni Wang Lin. Patuloy niyang binuo ang mga seal na bumagsak sa katawan ni Yao Bingyan at enerhiya ng kaluluwa. Habang patuloy niyang inilalagay ang mga seal, tinuro ni Wang Lin ang kalangitan gamit ang kanyang kaliwang kamay at ang karma whip ay lumitaw. Tumagos ito sa katawan ni Yao Bingyan at tinalian ang kanyang kaluluwa ng pinagmulan. Nakaramdam pa rin ng kaba si Wang Lin, kaya binigla niya ang kanyang bag ng pagkakaroon at ang soul flag ay lumitaw. Ang bandila ay mahigpit na umikot sa katawan ni Yao Bingyan. Sa wakas, dumura si Wang Lin ng celestial seal stamp. Nang lumitaw ito, gumawa si Wang Lin ng seal at sumigaw, seal. Libu-libong gintong luna ang lumitaw at kumilos tulad ng isang gintong ilog patungo sa katawan ni Yao Bingyan, tinatakan siya ng buo. Ang bawat rune ay kumakatawan sa isang selyo. Habang ang libu-libong gintong rune ay tinitatakan si Yao Bingyan, nakaramdam ng kaluwagan si Wang Lin. Umurong siya pabalik sa pagin at pagkatapos ay ginawa ang isang seal gamit ang kanyang kanang kamay. Pagkatapos ay tinuro niya si Yao Bingyan at mahinang sinabi, baguhin ang posisyon. Ang pagin ay yumanig. Parang isang puwersa na kayang paghiwalayin ng langit ang lumitaw sa katawan ng Moongazer Serpent. Habang ang puwersang ito ay pumuno sa lugar, nawala si Yao Bingyan ng walang bakas. Nang magbalik siya, nahawakan siya ni Wang Lin at inilipat siya sa kanyang bag na parang isang yaman. Hindi ito ang pinakamagandang lugar upang gawing Celestial Guard. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at bumalik siya sa tuktok ng pagin. Sa isang kaisipan, ang pagin ay dahan-daang lumutang pasulong. Sa daan, ang puting gas sa paligid ng pagin ay tila naghiwalay sa sarili, kaya hindi ito inistorbo ng mga tentacles sa paligid nito. Dati, ganito rin nakatakas si Greed mula sa mas maliliit na Moongazer Serpents at Tentacle, ngunit palaging nabibigo dahil sa mga kakayahan ng pangunahing Moongazer Serpent. Gayunpaman, ipinakita nito na ang puting gas mula sa pagin ay may epekto ng pagtatago sa loob ng Moongazer Serpent. Si Wang Lin ay nagiging maingat. Ang mga mata niya ay kumislap habang tinitingnan ang paligid. Ang lahat ng mga tao na nakapalibot ng tentacles ay pumasok sa mga mata ni Wang Lin isa-isa. Habang lumalalim siya sa makitid na lugar, mas marami ang mga tentacle. Ang mabagsik na ekspresyon ng lahat ng mga cultivators at mortals na nagpakita ng sakit bago mamatay ay nagbigay kay Wang Lin ng pagkakataon upang mag-isip. Habang gumagalaw siya, bukod sa mga mortal at cultivator na ito, hindi nakakita si Wang Lin ng anumang aura ng Ancient God. Hindi siya nainip at dahan-dahan siyang umusad. Mas marami pang tentacle ang unti-unting lumabas. Ang mga ito ay sobrang siksik na tinatakan nila ang daan, kaya naging mahirap para kay Wang Lin na mag-navigate. Ngunit gamit ang spell ng Pagan, nagawa ni Wang Lin na direktang mag-teleport palagpas dito. Pagkatapos ng isang hindi alam na halaga ng oras na ginugol sa paggalaw,
nagbago ang mga mortals at cultivators na nakapalibot sa tentacles. Hindi na sila mga katawan na tuyo, ang ilan sa kanila ay may bahagyang bakas ng vitality. Gayunpaman, ang kanilang vitality ay sobrang hina. Parang isang kandila na maaari nang mamatay anumang oras. Nagbago ng bahagya ang ekspresyon ni Wang Lin at ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Dumami ang mga tao na may natitirang buhay sa kanilang mga katawan, at habang siya ay patuloy na lumalakad, lalong lumakas ang buhay na naruroon sa mga katawan. Biglang tumigil si Wang Lin at tumitig sa walang katapusang lagusan at nag-isip, mukhang ang Moongazer Serpent ay sumisipsip muna ng buhay mula sa labas. Habang papalalim ako, lalakas ang buhay ng mga taong nakulong dito. Nais ko sanang malaman kung makakakita ako ng isang gising na tao dito. Nagliliwanag ang mga mata ni Wang Lin nang magmadali at tumakbo papalalim. Dumami ang mga tao na may natitirang buhay, ngunit hindi tumigil si Wang Lin para suriin. Nang malapit na siya sa kailaliman ng lagusan, bigla niyang naramdaman ang isang tawag mula sa kanyang kaluluwa. Ang kaluluwang ito ay tila nanggagaling mula sa kanyang kaluluwa. Nagdulot ito ng matinding panginginig sa isipan ni Wang Lin. Halika, halika. Ang pakiramdam na ito ay parang nagpasiklab ng isang bagyo sa kanyang isipan. Ang bagyong ito ay ilang beses na mas malakas kaysa nang makita niya ang Pogen. Ang tinig na ito ay naglalaman ng isang puwersang dumiretso. Pumasok ito sa kanyang katawan, pumasok sa kanyang pinagmulan na kaluluwa, at direktang umalingaw sa kanyang kaluluwa. Ang tawag mula sa kaluluwa ay hindi lang nakakaapekto kay Wang Lin, pati na rin ang kanyang orihinal na katawan sa Alliance Star System ay naramdaman ito. Nakatago ang orihinal na katawan sa loob ng isang planeta ng pagsasanay, ngunit sa sandaling iyon, biglang bumukas ang mga mata nito. Ang kanyang mga mata ay kumikislap tulad ng araw. Napahinga ng malalim si Wang Lin at kumislap ang kanyang mga mata. Halika, halika. Ang tawag ay patuloy na nagdulot hindi lang ng panginginig sa katawan ni Wang Lin, kundi pati na rin sa kanyang pinagmulan na kaluluwa. Ang tinig na ito ay may walang katapusang puwersa na nagdudulot sa kanya ng pakiramdam na kailangan niyang magpatuloy at makita kung ano ang nasa unahan. Habang nag-iisip ng tahimik, ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata, ngunit sa susunod na sandali, bigla niyang binuksan ang mga ito. Puno ito ngayon ng resolusyon. Agad siyang tumakbo patungo sa pinagmulan ng tawag na iyon ng walang alinlangan. Sa sandaling iyon, habang ang Moongazer Serpent ay muling naging isang planeta ilang buwan na ang nakalilipas at nakabalik na sa pagtulog, tahimik ang lahat. Para bang tumigil ang lahat ng bagay. Ngunit sa araw na iyon, isang sinag ng liwanag na may kasamang nakakagulat na aura ang dumating mula sa malayo. Isang lalaking nasa gitnang edad ito. Siya ang lalaking nakaitim na balabal na nakipaglaban sa Moongazer Serpent. Sa pagkakataong ito, dumating siya gamit ang kanyang orihinal na katawan. Sa likod niya, isang imahe ng isang itim na agila na may taas na 1,000 talampakan. Ang mga mata ng Adjo ang ito ay parang kidlat at malamig na tumingin. Nang magpakita siya, narinig ang malalakas na tunog mula sa malayo. Siya ay si Master Flamespark, na nakalapit na sa isang hakbang. Tulad ng paglitaw ni Master Flamespark, isang pulang liwanag ang kumislap at isang octagonal na porma sayon na may lapad na 100,000 talampakan ang lumitaw sa kalawakan. Ang presyon na dulot nito ay sobrang lakas na ramdam mo ito kahit mula sa malalayong distansya. Habang kumikislap ang octagonal na porma sayon ng pula, isang aura na kayang magpatibok ng langit ang unti-unting kumalat. Ang porma sayon ay kumikinang ng maliwanag at 4 na tao ang lumabas mula dito. Kabanata 840. Ang tawag mula sa loob ng katawan ng Moongazer Serpent. Lahat ng 4 sa kanila ay nakasuot ng pula at pawang mga lalaki. Ang kanilang mga ekspresyon ay malamig at walang emosyon, parang mga manika. Sa oras na lumitaw sila, naghiwa-hiwalay sila sa 4 na direksyon at pinalibutan ng planetang nabuo mula sa Moongazer Serpent. Ang 4 na batang lalaki ay umupo sa posisyong lotus at isang pulang core ng dugo ang lumutang mula sa bawat isa sa kanilang mga ulo. Agad na nagkabit-kabit ang 4 na blood core at pinalibutan ng Moongazer Serpent. Ang matandang lalaking nakasuot ng pula ay lumabas mula sa malaking porma sayon. Bagamat kalmado ang kanyang ekspresyon, malamig ang kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay nagbigay ng malakas na hangarin na pumatay na nakatutok sa Moongazer Serpent. Ang mga mata ni Master Flamespark ay kumislap habang tinitingnan ng 4 na batang lalaki at ngumiti. Kasama kong Cultivator Ziyang, dinala mo talaga ang mga 4 God Silam Sons ng pamilya Ziyang. Sa ganitong paraan, tataas ang ating mga pagkakataon. May dinala bang ibang kaibigan si kasama kong Cultivator Gongsun para makilahok? Tahimik na sinabi ng lalaking nakasuot ng itim na si Sungon, ang ninuno ng pamilya Shinbong at si Liunas ng pamilya Zon. Ang matandang lalaking nakasuot ng pula na may pangalang Ziyang ay lumitaw sa tabi ni Master Flamespark at ngumiti. Hindi ko maraming inimbitahang tao, si Blood God at si Five Color the Wist lang. Naniniwala akong darating sila dito sa lalapit na panahon.
Pagkarinig sa pangalang Blood God, humikbi si Master Flamespark sa kanyang isipan at nagsabi, isa lang ang inimbitahan ko. Kung sino man siya, malalaman niyo rin mamaya. Habang nagsasalita siya, isang sinag ng pilak ang dumating mula sa malayo. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng buhay ang nakatayo sa sinag ng pilak, at ang kanyang itsura ay kahawig ni Shingon-ho. Sa isang saglit, dumating siya sa harapan ng lahat. Shingon. Pagdating niya, ipinatong ang kanyang mga kamay at hindi na nagsalita. Tinitigan lang niya ang Moongazer Serpent. Walang pagbabago sa kanyang ekspresyon at walang nakakaalam kung ano ang kanyang iniisip. Ang mga alon ng pilak na liwanag ay gamulong sa kanyang paligid, at ito ay mukhang nakakagulat. Sa sandaling iyon, mga tunog ng kulog ang dumating mula sa mga bituin at isang malaking barko ang lumitaw mula sa malayo. Maraming kabataang babae na nakasuot ng makukulay na damit ang nagsasayaw sa barko. Isang malakas na tawa ang narinig at isang matandang lalaking may puting buhok at 5 kulay na kasuotan ang tumalon mula sa barko at dumating sa tabi ng lahat. Patawad na po sa mga kasama ko, on the way dito ay nakatagpo ako ng mga magagandang furnace sa cultivation at naantala. Ang matandang lalaking nakasuot ng 5 kulay na kasuotan ay may magandang kutis at ang kanyang balat ay makinis na parang sanggol. Pagdating niya, isang kakaibang amoy ng kababaihan ang umabot sa buong lugar. Tumawa ang matandang lalaki ng pamilya Ziyang at nagsabi, upang makuha ang pansin ni Five Color Daoist, tiyak na ang mga furnace sa cultivation na iyon ay hindi pangkaraniwan. Kung nais ni Brother Ziyang, ipapadala ko na lang sa iyo pagkatapos natin mahuli ang halimaw. Tumingin si Five Color Daoist sa paligid at lihim na nagulat. Lahat ng narito ay mga kilalang matandang halimaw. Dahil lahat sila ay narito, tiyak na huhulihin nila ang halimaw. Habang nag-uusap ang dalawa, ang ninuno ng pamilya Shingon ay hindi sumali sa pag-uusap, tinitigan lang niya ang Moongazer Serpent. Samantalang ang lalaking nakasuot ng itim ay mas tahimik pa. Kalmado ang mukha ni Master Flamespark. Bagamat mataas ang antas ng cultivation ni Five Color Daoist, hindi ito karapat-dapat ng kanyang pansin. Pagdating ng sandaling iyon, isang tao ang dumating mula sa malayo. Nakaputi siya at mukhang isang batang lalaki, ngunit naglalabas siya ng isang sinaunang aura. Ang kabuuan ng kanyang itsura ay nagbigay ng isang kakaibang aura. Wala siyang mga magical na kayamanan sa ilalim niya. Naglalakad siya gamit ang kanyang mga paa. Siya ay lubos na kalmado, at nang dumating siya, tiningnan lang niya ang lahat bago ipinatong ang kanyang mga kamay. Hindi siya nagsalita. Si Li Yanzi. Ang mga mata ni Master Flamespark ay kumurot. Bahagyang tumanggo ang lalaking nakaputi at nanatiling nakatayo roon. Hindi pa siya nagsasalita. Usap-usapan na ang Zon family na si Li Yanzi ay may masamang ugali. Isang beses, nagwala siya at pinatay ang 13 pamilya sa cultivation. Kaya't naging kilala siya at lahat ay naaalala ang kanyang temper. Ibinaba ni Master Flamespark ang kanyang mata at bigla siyang tumingin sa malayo. Isang malaking dami ng pulang liwanag ang lumitaw mula sa malayo at ang amoy ng dugo ay mabilis na kumalat sa buong kalangitan. Ang liwanag ng dugo ay mabilis na dumating sa loob ng 100 talampakan mula sa lahat at agad na naging isang tao. Ang taong ito ay isang matandang lalaki na may pulang kilay at isang pulang kasuotang mukhang tinina ng sariwang dugo. Siya ay may malungkot na ekspresyon, at nang dumating siya, hindi siya tumingin sa sinuman. Sa halip, tiningnan niya ang Moongazer Serpent na may misteryosong liwanag sa kanyang mga mata. Blood God. Sa oras na dumating siya, ang mga mata ng mga matandang halimaw ay kumurot at tumingin sa kanya. Pati si Li Yanzi at ang ninuno ng pamilya Shingon ay hindi nakaligtas. Hinaplos ni Blood God ang kanyang mata at tiningnan ang lahat dito. Sa huli, tinitigan niya si Master Flamespark at kalmadong nagsabi, Master Flamespark, kinuha mo ang orihinal na kaluluwa ng aking apo. Kapag binuksan ang tunnel patungo sa Alliance Star System, maglalaban tayo. Mayroong isang kilig sa mga mata ni Master Flamespark at ngumiti siya. Ikalulugod ko ang makipaglaban sa iyo. Sa sandaling iyon, mga kidlat ang dumaan sa Northern Domain. Halos lahat ng mga mensahero ng Thunder Celestial Temple ay lumabas. Pinalibutan nila ang Moongazer Serpent at bumuo ng isang circular na blockade na 50,000 kilometro ang layo mula sa Moongazer Serpent. Ang bawat isa sa mga mensahero ay bumuo ng isang seal na nagbigay daan upang kumonekta sila sa isa't isa sa pamamagitan ng isang lihim na pamamaraan. Agad na lumitaw ang matinding kidlat sa pagitan nila at bumuo ng isang blockade ng kidlat sa paligid ng Moongazer Serpent. Sa likuran ng mga mensahero, may mga cultivators na nakasuot ng itim at pulang kasuotan. Bumuo sila ng pangalawang blockade upang matiyak na walang makakalabas. Hindi alam ni Wang Lin ang tungkol sa lahat ng ito. Ang tawag mula sa kanyang kaluluwa ay naging mas malinaw, at habang ang kanyang kaluluwa ay nanginginig, nagdulot ito ng pag-apaw ng kanyang dugo. Habang nakatayo sa malaking furnace, mabilis ang galaw ni Wang Lin at tumakbo patungo sa dulo ng makitid na pasilyo. Ang tawag mula sa kanyang kaluluwa ay lalong lumakas hanggang sa mapuno ang kaluluwa niya. Halika! Halika!
Lalong bumilis ang paggalaw ni Wang Lin. 5 minuto ang lumipas, at ang tawag ay parang kulog at yumeko sa buong katawan niya. Sa sandaling iyon, nakita niya kung ano ang tumatawag sa kanya. Ang nakita ni Wang Lin ay nagdulot ng matinding pagyanig sa kanyang katawan at bigla niyang nakurat ang kanyang mga mata. Bago siya ay higit sa 100 tentacles na nakabalot sa isang sanggol. Ang katawan ng sanggol na ito ay sobrang laki, mga 12-12 talampakan ang taas. Nakasara ang mga mata nito at nakabaluktot siya. Ang mayamang buhay mula sa kanyang katawan ay tinutuyo ng Moongazer Serpent. 8 ilusyonaryong mga bituin ang kumikislap sa noo ng sanggol, ngunit wala sa mga ito ang solid. Umiikot ang mga ito, naglilikha ng isang misteryosong puwersa na tinutuyo rin ng Moongazer Serpent. Huminga ng malalim si Wang Lin. Ang kanyang isipan ay nagulat tulad ng hindi pa niya naranasan noon. Batang Diyos na sinaunang nilalang. Nakatingin si Wang Lin at naalala mula sa mga alaala ng sinaunang Diyos na si Tusi. Dalawa lamang ang paliwanag kung bakit ang mga bituin sa noo ng sanggol ay ilusyonaryo. Ang una ay ang ama ng bata ay isang 8 bituing sinaunang Diyos at iniwan ang kapangyarihan ng 8 bituing sinaunang Diyos sa katawan ng bata. Ang pangalawa ay nakakatakot, at ang paliwanag na ito ay nagpasama sa puso ni Wang Lin. Ang pangalawang paliwanag ay ang batang sinaunang Diyos na ito ay hindi isang bata kundi isang adultong 8 bituing sinaunang Diyos. Gayunpaman, siya ay malubhang nasugatan o nakaranas ng isang hindi maipaliwanag na pagbabago. Dahil dito, ang kanyang kapangyarihan bilang isang sinaunang Diyos ay nabawasan, kaya bumalik siya mula sa kanyang porma ng pagiging adulto pabalik sa porma ng bata. Kung talagang ito ang pangalawang paliwanag, nasaan na ang kapangyarihan ng sinaunang Diyos? Madilim ang mukha ni Wang Lin habang tinitingnan ng mga paligid. Lalo niyang pinansin ang mga daan-daang tentacles, at isang nakakagulat na ideya ang lumitaw. Maaaring may kinalaman ng malaking pagbabago ng Moongazer Serpent dito. Nahuli ng Moongazer Serpent ang sinaunang Diyos at ngayon ay hawak na nito ang kapangyarihan nito. Dahan-dahan siyang umatras. Ngunit, hindi niya alam kung bakit, nakaramdam siya ng malakas na kalungkutan mula sa kanyang puso. Ang kalungkutang ito ay nagmula sa kanyang koneksyon sa kanyang orihinal na katawan. Ang kalungkutan na ito ay napakalakas, at habang kumakalat, mabilis itong bumalat sa buong katawan niya. Kasapi ng aking angkan, isang tunog ang biglang yumeko sa kaluluwa ni Wang Lin. Ito ay sa wika ng mga sinaunang Diyos. Naglalaman ito ng isang napakalakas na sinaunang aura na kayang gawing matanda ang isang mortal sa isang iglap. Pinagmumuko ni Wang Lin ang kanyang mga mata at tinitingnan ng batang sinaunang Diyos na napapaligiran ng mga walang katapusang tentacles. Ang aking panahon, hindi na marami, mayroong aura ng aking angkan sa iyo, ngunit, hindi ito malakas, hayaan mong dumating ang tunay na kasapi ng aking angkan at tanggapin ang aking huling pamamana. Nang inig ang katawan ni Wang Lin at bulong, ikaw ba ay isang sinaunang batang ginto o bumalik ka mula sa isang sinaunang Diyos? Ako ay isang, habang nagsisimula ng sumagot ang sinaunang Diyos, ang mga tentacles sa kanyang katawan ay tila naging baliw at sumipsip ng mabilis. Malalaking bukol ang lumitaw sa mga tentacles habang mabilis silang sumisipsip. Hindi lang ito nangyari sa sinaunang Diyos, kundi pati sa iba pang tao. Ang ilan sa mga taong may mahihinang katawan ay sumabog. Kitang-kita na ang lahat ng kanilang vitality ay kinuha at namatay silang ganap. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagdulot ng madilim na ekspresyon sa mukha ni Wang Lin. Hindi siya nag-atubiling pumasok sa loob ng pagan at magbuo ng isang sail. Agad siyang pinalibutan ng puting usok. Hindi lamang ang lugar sa paligid ni Wang Lin ang nakakaranas ng matinding pagbabago, kundi pati ang buong makitid na pasilyo na nagiging ligaya. Tila desperado ang Moongazer Serpent, mabilis nitong sinusipsip ang lahat ng vitality. Parang nais nitong agad na kunin lahat ng pagkain na itinabi nito sa loob ng mga hindi mabilang na taon. Ang tunog ng mga pagbagsak ng mga katawan na mummified ay naririnig habang ang huling vitality nila ay kinukuha ng Moongazer Serpent. Kasabay nito, nagsimulang magyugyug ang lugar na parang may isang hindi maipaliwanag na nangyari sa labas. Kasunod nito, ang mga galit na angal ay umabot sa buong Moongazer Serpent. Ang mga maliliit na Moongazer Serpent sa labas ng vortex ay lumipad pataas na may mga galit na ekspresyon. Ngayon, may mga maliit na Moongazer Serpent na umaatungal sa bawat sulok ng Moongazer Serpent. Napakarami ng mga maliit na Moongazer Serpent. Mabilis silang gumagalaw sa ilalim ng pangunguna ng 8 malalaking Moongazer Serpent. Isang napakalaking labanan na bihirang makita sa alinman sa mga star system ay nangyayari sa labas ng Moongazer Serpent.